Dahil sa matinding gulo sa Jingyun sect ngayon, ang nakatatandang kapatid na si Meng Chu ay baliw na umibig sa isang masamang tao, kaya galit na pinarusahan siya ng pinuno ng sekta. Sa oras na ito, sina Li Qingyu at Zhang Xuan ay nagbabantay sa sekta nang sumugod ang kasintahan ni Meng Chu at pinalipad sila. Dahil sa pag-ibig sa kasintahan, si Ku Jingman ay nag-iisang pumunta sa Jingyun sect upang makipagsolo sa mga disipulo. Sinubukan ng pinuno ng sekta na kontrolin siya gamit ang kanyang espada, ngunit hindi inaasahan ni Ku Jingman na ginamit si Li Qingyu bilang panangga. Bilang resulta, si Qingyu ay malubhang nasugatan at nawala ng malay. Sa isa pang pangyayari, nakaramdam din ng sakit sa puso si Bai Jiaozi nang sabay-sabay ng walang malinaw na dahilan. Pagkagising pa lang ni Li Qingyu, pinilit na siya ng nakatatandang kapatid na si Jiang Bian na magbantay sa tarangkahan ng sekta kahit natuyo na ang lalamunan niya. Ikinuwento ni Jiang Bian na ginamit ng masamang espiritu na si Ku Jingman ang Ziyu, Luanda o Purple Moon Crescent Blade na hinasa ni Fan Jiao Jiao, isang dalubhasa noong 200 taon na ang nakalipas. Nagpunta si Li Qingyu sa nakatatandang kapatid na si Kasuguan para magpasuri at magpakuha ng gamot, ngunit ang tanging inaalala nito ay ang nakakulong na si Meng Chu at sinabihan lang siyang kumuha ng Jinsuika o Golden Marrow Grass para inumin. Dahil dito, napilitan si Qingyu na umakyat sa bundok upang mamitas, ngunit hinarangan siya ng isang espiritong unggoy at pagkatapos ay nag-agawan ang tao at unggoy at nahulog sila sa bundok. Ang biglang sigaw niya ay umabot sa tainga ni Bai Jiaozi at nagmadali siyang gumawa ng manipis na yelo upang pigilan siya. Nang makita ang mukha ni Qingyu, biglang natigilan si Bai Jiaozi at nanatiling nakatitig. Ang espiritong unggoy ay nagalit pa rin at gustong magtapon ng mga bato sa kanilang dalawa, kaya agad siyang itinulak ni Qingyu, ngunit hindi sinasadyang natumba sa kanya at nahalikan siya. Sa nakita niyang ekspresyon ng mukha ni Bai Jiaozi, inakala ni Qingyu na gusto niyang maging responsable siya, kaya nang bumalik siya ay kinailangan niyang magbasa ng maraming romance novel. Umakyat din si Zhang Xuan sa bundok upang hanapin ang Jinsuikao para sa kanya, ngunit nang malaman niyang siya na mismo ang pumitas at kumain, agad niyang itinago ang kanyang halamang gamot. Nang magtanong si Qingyu kung ano ang kailangan para sa seremonya, natigilan siya at inakalang iniisip na niya ang pagpapakasal. Ngunit sa katunayan, tama ang hula niya, dinala ni Qingyu ang lahat ng kanyang ari-arian bilang seremonya ng paghingi ng tawad upang maging responsable kay Bai Jiaozi. Ikinuwento niya na namatay ang kanyang mga magulang noong siya ay 8 taong gulang, kaya siya umakyat sa bundok upang maging isang disipulo na nagbabantay sa tarangkahan ng sekta ng Jingyun sect. Gayunpaman, hindi siya hinamak ni Bai Jiaozi at pumayag pa siyang tanggapin ang seremonya ng paghingi ng tawad at sumama sa kanya pabalit sa Jingyun sect. Naisip ni Qingyu na masakit ang ulo ng pinuno ng sekta nitong nakaraan dahil sa problema ng nakatatandang kapatid na si Meng Chu, kaya hindi niya nagawang ilantad si Bai Jiaozi sa publiko. Araw-araw, kailangan niyang palihim na magdagdag ng bahagi ng pagkain at humiram ng lumang damit kay Zhang Xuan para kay Bai Jiaozi. Ngunit hinahamak lang ito ni Bai Jiaozi at hindi man lang ginalaw. Sabi niya ay gusto niyang kumain ng xiaoshugo, maliit na prutas ng taglagas, ngunit inakala ni Qingyu na hilaw pa ito at bigla ay naging seryoso ang kanyang mukha. Gayunpaman, kinabukasan, palihim siyang umakyat sa bundok upang hanapin ang xiaoshugo para sa kanya at natuklasan niya si Kasuguan na tinatakasan si Meng Chu mula rito. Inakala niya na sinusundan siya ni Qingyu para tumulong, kaya hiniling niya itong dalhin si Meng Chu na nakaposas ang mga meridian upang tumakas, ngunit nahuli sila ng pinuno ng sekta. Dahil dito, napahamak si Qingyu nang wala sa oras at nadawit sa kasalanang ito, at sa isang pagkakataon ay ibinunyag ni Jiang Bian ang tungkol sa pagtatago niya ng lalaki sa kanyang silid. Kaya ikinulong ng pinuno ng sekta ang tatlo sa Repentance Hall, at pagkaraan ng ilang sandali ay sumugod si Bai Jiaozi upang makita si Qingyu. Inamin ni Bai Jiaozi na siya ay isang masamang espiritu na miyembro ng Yinlian sect na ikinadismaya ni Qingyu. Ayaw niyang tularan ang pagkakamali ni Meng Chu, kaya sinabihan niya itong umalis at kanselado na ang kasal. Gayunpaman, patuloy pa ring inimbestigahan ng mga guro at ng pinuno ng sekta ang pangyayari na inaakalang nakipagsabuatan siya sa masamang daan. Nang ikinuwento ni Qingyu ang lahat at sinabing ang lalaking iyon ay si Bai Jiaozi, walang naniwala dahil ang pangalan na iyon ay si Dacheng Xuan Chanzun, Great Achievement Xuanzun, ang tunay na katawan ng Heavenly Realm. Paanong makikilala ng isang di kilalang disipulo na katulad niya ang isang napakalaking personalidad? Kaya nanatiling nakakulong si Qingyu at naghihintay ng paglilitis. Samantala, tinanong ng pinuno ng sekta si Zhang Xuan kung sapat na ba ang 3 taon niyang pagbabantay sa tarangkahan ng sekta, ngunit tumanggi pa rin siyang umalis dahil inakala niyang sapat na ang pananatili niya roon dahil nasira na ang kanyang CC Foundation. Ngunit ang katigasan ng ulo niya na maging isang tagapagbantay lang ay dahil nandoon si Qingyu at matagal na siyang may gusto rito. Kaya sa araw ng paglilitis, gustong iligtas ni Zhang Xuan si Qingyu, ngunit pinigilan siya ni Pang Suo dahil ayaw niyang madamay siya. Sa kabilang banda, dinala si Qingyu sa Shengxiantai Ascension Platform, handang sirain ang kanyang Tuvai cultivation at paalisin sa sekta. Sa kritikal na sandali, dumating si Bai Jusi sa oras at sinalo si Qingyu na nawalan ng malay sa kanyang mga bisi. Nang magtipon-tipon ang mga disipulo upang salakayin siya, lumabas si Xuan Wei Shishu mula sa kanyang seclusion at kinumpir
kinumpirma na si Bai Jusi ay totoo ngang Dacheng Xuanzun. Muling nagising si King Yu na napapalibutan ng ibang mga disipulo na nanunuyo at nag-aalok sa kanya ng maraming masasarap na pagkain dahil mismong si Dacheng Xuanzun ang nagpatunay na siya ang kanyang Dao Di partner sa paglilinaw. Pinahintulutan din ni Bai Jusi ang mga guro at ang pinuno ng sekta ng Jingyun sect na mamahala sa kanilang kasal. Gayunpaman, dahil parehong namatay ang mga magulang ni King Yu, nagmadali silang hanapin ang kanyang guro na si King Yang upang mamuno. Mula noon, nakilala si King Yu sa buong Jingyun sect at inalagaan si Zhu Quan dahil siya ang unang nakarating sa Juchong Tayan 9 Heavens. Nais ni Zhang Suan na lapitan siya upang linawin ang lahat, ngunit walang pakialam na sinabi ni King Yu na gusto niya si Bai Jusi, kaya pinakasalan niya ito. Nang bumalik ang kanyang guro na si King Yang, tinanong niya kung pinag-isipan niya itong mabuti, kaya pumunta si King Yu upang hanapin si Bai Jusi. Tinanong niya kung pinakasalan ba siya nito dahil mahal siya. Bagamat hindi sumagot si Bai Jusi, inakala pa rin ni King Yu na iyon ang totoo. Hinarap siya ni Dasuguan at lumuhod pa upang pakiusapan si King Yu na tulungan si Meng Chu. Gayunpaman, naalala pa rin ni King Yu ang mga nakaraang pagkakataon na dahil kay Meng Chu ay hindi siya pinansin nito at ngayon ay humihingi siya ng tulong. Sino ang tatanggap? Naghanda pa si King Yu ng mga magagandang elixir upang ibigay kay Zhang Suan dahil alam niyang nasira ang kanyang CC Foundation. Ito ay bilang regalo ng pasasalamat sa pagsasama nila sa loob ng 3 taon. Ngunit hindi niya alam na hindi ito ang gusto ni Zhang Suan. Sumapit na ang magandang araw. Suot ni King Yu ang matingkad na pulang damit at tangan ang espada na ipinasa ni Xuan Wei upang umakyat sa Juchong Tayan. Pagdating niya, nagulat siya kung gaano kasimple ang ayos ng lugar. Sinabi ni Xian Guan Changtu na ito ang Qianmu Feng Heavenly Mother Peak, ang magiging tirahan niya mula ngayon. Mananatili naman si Bai Jusi sa Kangladian Hidden Thunder Palace at ayon sa patakaran ay maghihintay lang siya rito hanggang sa dumating ito. Ipinakilala ng maid na si Ningyan ang sarili bilang isang punong Jianmu building wood na naglinang sa loob ng 100 taon upang maging immortal at maglilingkod sa kanya mula ngayon. Nais ni King Yu na pumunta sa Kangladian upang makita si Bai Jusi dahil inakala niya na kung matutulog siyang mag-isa sa gabi ng kasal, ang pag-ibigan nilang mag-asawa ay magiging malamig. Gayunpaman, nakatali si Ningyan dito at hindi makalabas kaya tinulungan lang niya si King Yu na bumaba at tinuro ang timog na direksyon papunta sa Kangladian. Sa daan, nakasalubong ni King Yu ang 3 stone man batong tao sa Shilin Stone Forest na nagsabing gustong-gusto nilang saktan ang mga taong hindi marunong lumipad na tulad niya dahil sila lang ang kaya nilang saktan. Inakala ni King Yu na palalabasin na siya kapag sinabi niyang siya ang asawa ni Dacheng Xuanzun. Ngunit lalo lang silang nagalit at sinaktan siya hanggang sa mawalan ng malay. Sa sandaling ito, lumitaw si Bai Jusi at iniligtas siya at dinala sa Kangladian. Pagkagising ni King Yu, nagmadali siyang uminom ng elixir na ibinigay ng kanyang gurong si Danyang upang pagalingin ang kanyang mga sugat. Nausisa siya at hinanap si Bai Jusi, ngunit hindi sinasadyang sumugod siya sa Chonggudian Chonggu Palace kung saan ginaganap ng mga disipulo ang seremonya sa hapon. Ipinakilala ni Bai Jusi na siya ang kanyang asawa, na ikinagulat ng lahat at inakala pa niya na sinadya niya itong pumunta upang malaman ng mga tao ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit si King Yu ay taos pusong pumunta rito upang makita siya at binigyan siya ng bagong damit at xiaoshugo. Ngunit galit na tinanggihan ito ni Bai Jusi. Sabi niya ay gusto niyang Dongfang magtalik sila upang maiwasan ang sumpa ng kalungkutan, ngunit bago nila gawin iyon, gusto niya munang makipag-usap sa kanya. Sinabi ni King Yu na namatay ang kanyang mga magulang kaya siya nagpunta sa Jingyun Sect, ngunit dito ay palagi siyang nag-iisa. Hanggang sa nakilala niya si Bai Jusi, siya mismo ang paulit-ulit na nagligtas sa kanya at nagprotekta sa kanya, kaya talagang gusto niya ito. Pagkatapos makinig, nanahimik lang si Bai Jusi at pagkatapos ay pinatulog siya, iniiwasan ang Dongfang. Pagkagising niya, sinabi ni Changtu kay King Yu na bumalik na sa Qianmu Feng dahil iyon ang patakaran ng Divine Clan. Napilitan si King Yu na bumalik ng may kalungkutan at sa daan ay nakasalubong niya ang isang babaeng nakasuot ng high fu damit pangkasal na tumatakbo sa takot. Sinabi niya na maraming mga halimaw na kumakain ng tao sa unahan kaya nagmadali siyang tumakas. Bago pa maunawaan ni King Yu ang nangyayari, isang misteryosong prosesyon ng Ghost Bridal Palangkin ang dumating. Nang makita nila siyang nakasuot ng pulang damit, nagkamali silang akala na siya ang bagong kasal at ginamit ang silencing technique upang takpan ang kanyang bibig. Pinilit siyang bumalik upang maghanda para sa kasal. Ang taong malapit na niyang pakasalan ng walang kagustuhan ay si Fan Jiao Jiao. Ang kakaibang kapaligiran sa paligid niya ay nagdulot ng takot kay King Yu at gusto niyang tumakas, ngunit laging may nagbabantay sa tabi niya. Sa sandaling ito, lumitaw si Bai Jusi at sinira ang silencing spell ni King Yu. Agad siyang yumakap dito at umiyak dahil sa takot. Hindi inaasahan ni Fan Jiao Jiao na si King Yu pala ang asawa ng kanyang Shizun Master. Kung alam niya lang ay hindi niya ito guguluhin kahit kailan. Ikinuwento ni Changtu na si Fan Jiao Jiao ay nasa ilalim ni Bai Jusi at siya ang namamahala sa Xu Prison Void Prison. Ngunit dahil sa tindi ng grievance ng mga halimaw, kailangan niyang magpakasal taon-taon para mabawasan ito. Pinayagan naman ni Bai Jusi si King Yu na manatili sa Kangladian dahil inakala niyang mapanganib para sa kanya ang mamuhay ng mag-isa sa bundok. Ngunit hindi niya alam na mayroong little ghost sa kanyang palasyo na buong araw ay namimilit ng mga tao na makinig sa kanyang mga kwento at pagkatapos ay ninunguya ang ulo ng tao pagkatapos. Buti na lang at dinala na rin si Ningyan kaya naisalba
si Li Qingyu mula sa pagiging pagkain ng multo. Ipinaliwanag ni Ningyan na ang little ghost na ito ay si Yin Tongzi hidden boy na kumakain ng tao, at basta hindi lang siya makikinig sa kwento nito ay walang mangyayari. Bagamat nakatira siya sa Kanglidian, hindi niya pa rin nakikita si Bai Jusi. Kaya sinadya niyang mag-ayos ng maganda para makita siya, ngunit dalawang gwardiya ang nakita niya. Nang malaman nilang siya ang asawa ni Xuanzun, nag-unahan silang magbigay ulat, ngunit nag-away lang sila sa huli. Hindi niya nakita si Bai Jusi kaya dismayado siyang umuwi. Nagkataon namang nakabasa siya ng romance novel at ginamit niya ang estilo ng pagsusulat ng tula sa Chonggudian para basahin ni Bai Jusi. Ang resulta, nagpunta nga siya para makita siya, ngunit upang sunugin ang aklat at sabihan siyang huwag magbasa ng mga walang kabuluhang bagay. Ngunit naintindihan na ni Qingyu ng maaga at palihim siyang umakyat sa bintana papasok sa silid ni Bai Jusi. Hindi niya alam na matagal na siyang naghihintay na nakaupo. Ang pakay ni Qingyu sa pagpunta ay upang hilingin sa kanya na turuan siya ng magic pamamaraan dahil ayaw niyang mag-aksaya siya ng oras sa pagsagip sa kanya mula sa panganib. At saka, mayroon siyang katawan ng isang mortal na mabubuhay lang ng ilang dekada. Kung mayroon siyang magic, ay maaari siyang manatili sa tabi nito ng mas matagal pa. Dahil dito, pumayag si Bai Jusi na turuan siya, at pagkatapos lang mag-mobilize ng enerhiya ni Qingyu, ay nakagawa na siya ng malaking apoy na ikinagulat din niya. Ipinakita niya sa kanya ang Lihuo Technique Fire Separation Technique na ikinamangha ni Qingyu, ngunit lalo lang siyang nag-alangan dahil dito. Dahil ninakaw niya ang Lihuo Technique na ito mula sa kanya noon, ngunit ngayon ay tila wala siyang kamalay-malay. Sa araw-araw na pagkain ng immortal fruit ay halos masuka na si Qingyu. Nais niyang kumain ng masasarap na pagkain ng mortal, ngunit wala namang lutuan sa immortal realm. Tinuruan lang siya ni Ningyan na magmakaawa kay Bai Jusi na maglaan ng lutuan, ngunit diretsahan siyang tinanggihan ito. Hindi sumuko si Qingyu kaya nag-alok siyang maglaro ng chess kasama siya. Kung manalo siya ay kailangan niyang ipagawan siya ng lutuan. Ngunit paanong makikipaglaban ang isang ordinaryong tao sa Divine Clan? Kahit natalo si Qingyu, pumayag pa rin si Bai Jusi na gumawa ng lutuan para sa kanya. Sa sandaling ito, dumating si Changtu upang ipaalam na nakabalik na si Fan Ling-er, kaya nagmadaling pinaalis ni Bai Jusi si Qingyu. Si Fan Ling-er ay anak ni Fan Jiao at kakabalik lang niya matapos kumumpleto ng misyon. Pinayagan siya ni Bai Jusi na manatili sa Kanglidian sa loob ng ilang araw. Bigla, dumating si Qingyu mula sa labas upang mag-alay ng regalo sa kanya. Sinadya niya itong gawin upang makita kung sino ang babaeng personal na sinundo nito. Nang makita siya ni Fan Ling-er, nagbago agad ang kanyang mukha at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng inggit nang malaman niyang siya ang asawa ni Bai Jusi. Kahit pagbalik sa silid, gumamit siya ng pamamaraan upang lumikha ng anino at inutusan itong patayin si Qingyu. Nang pumasok ang anino sa silid ni Qingyu, lumitaw si Yin Tongzi at naapektuhan ang anino. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon si Qingyu na umilag. Nagmadali siyang gisingin si Ningyan ngunit walang tugon. Kaya napilitan si Qingyu na tumakas palabas at tumawag ng tulong. Ngunit napunta siya sa gilid ng bangi ng walang atrasan at pagkatapos ay nadulas at nahulog. Ngunit nang mahulog, hinila ng isang baging ang paa ni Qingyu ipabalik na tumulong sa kanya na makarating ng ligtas sa lupa bago siya maging piraso-piraso. Biglang mula sa ilalim ng lawa, isang dambuhalang white snake ang lumitaw at tinitigan si Qingyu. Sa sandaling ito, dumating si Bai Jusi at pinalayas ito pabalik sa ilalim ng lawa. Ngunit pagkaraan lang ng ilang saglit, ibinalibag niya siya sa pader ng bato at sinakal ang kanyang liig. Nagdududa siya na sinadya niya itong akitin sa mundo ng tao upang dalhin siya pabalik sa Juchongtayan. Tanging nasabi niya na hindi siya naniniwala sa kanyang damdamin bago siya nawalan ng malay. Nang magising si Qingyu ay dinala na siya sa Yuhuyuan Muon Unintentional Courtyard para magpahinga, ngunit hindi pa siya binibisita ni Bai Jusi kahit minsan. Nagsimula siyang magduda sa damdamin nito at sa dahilan kung bakit siya nito pinakasalan. Sa mundo ng tao, mayroon ding isang taong naaalala siya, si Zhang Xuan. Nag-aalala siya na baka abusuhin siya. Lumapit ang gurong si Danyang at sinabi sa kanya na malapit nang mamunga ang Xiangguo Supreme Yang Fruit pagkatapos ng daan-daang taon. Kung makuha niya ito ay maaari niyang ibalik ang kanyang High Sea of Qi at maging Ningdan mag-form ng elixir at umakyat upang maging immortal. Nausisa si Zhang Xuan at nagtanong tungkol sa kapangyarihan ni Dacheng Xuanzun. Ikinuwento ng gurong si Danyang na siya ang nagbabantay sa Danxia, nagpapanatili ng kapayapaan sa tatlong realms, tao, immortal, at demon, kaya iginagalang siya ng lahat. Dati, may isang taong kapantay niya sa posisyon, si Siling Xianzun, Four Spirits Immortal Venerable, kasama ang kanyang tungtungan na white snake, ngunit naglaho na ito. Si Bai Jusi mismo ang namuno sa mga disipulo upang sakupin ang Kanglidian, ang dating tirahan ni Siling Xianzun. Kahit na sinabi ni Qingyu na hinahabol siya ng isang anino, walang sinuman ang sumaksi para sa kanya. Ang nag-atake ay si Fan Ling-er, na nagkwento pa na sinadya niya itong sabihin upang sumugod sa pinagbabawal na lugar ng Handan Cold Pool. Dahil dito, nagpadala si Bai Jusi ng mga gwardya sa harap ng Yuhuyuan ni Qingyu sa ilalim ng pangalan ng investigasyon.
Dahil sa matinding pagkabagot, humingi ng tulong si King Yu kay Ningyan na turuan siya ng magic pamamaraan dahil ayaw niyang tumatakas na lang sa tuwing may panganib. Ngunit si Ningyan ay isang punong giant mo building good na naglinang kaya magkaiba ang kanilang spiritual power. At kung mag-aaral si King Yu ng sobra, ay maaari siyang mapunta sa Fire Deviation to Uhuru mo. Sa kabilang banda, natagpuan na ni Baijusi si Yin Tongzi at pinilit siyang ikwento ang lahat ng nangyari noong gabing iyon at totoo nga na may isang anino na humabol kay King Yu. Sa pagkaalam na nagkamali siya, inutusan ni Baijusi ang kanyang mga tauhan na ipagpatuloy ang paggawa ng lutuan para sa kanya at tinanggal ang utos ng pagkakakulong. Sa kabila nito, malungkot pa rin si King Yu at gusto niyang makipag-usap kay Yin Tongzi. Ikinuwento niya kay King Yu na palihim pa rin bumibisita si Baijusi sa kanya at ang puso nito ay lubos na naguguluhan sa pagitan ng pag-ibig at pagkamuhi, ngunit hindi niya siya tinatanggihan. Nang marinig ito, agad na sumigla ang kanyang kalooban at kinabukasan ay nagsimula siyang maghanda ng mga pagkain na gusto niyang ipatikim kay Baijusi. Kasabay nito, nasisira ang seal sack sa prison at kahit sinubukan ni Baijusi na gamitin ang fire cloud upang ayusin ito, hindi pa rin ito nalutas ng lubusan. Nagiging mas mabangis at magulo ang demon beast na si Honglian Red Lotus at ang seal na nilikha niya at nisiling four spirits noon ay kayang pigilan ito, ngunit ngayon ay hindi natiyak. Dahil parehong may yin fire sina Baijusi at Honglian, tanging si Siling Xianzun, four spirits immortal venerable lang na may yang fire ang ganap na makakapigil dito. Sa sandaling ito, nagdala si King Yu ng pagkain para sa kanya at siya mismo ang nagbalat ng alimango para kay Baijusi kaya pinayagan niya itong magdala ng pagkain araw-araw. Bigla, ikinuwento niya sa kanya ang tungkol sa White Snake na nakakulong sa pinagbabawal na lugar ng Hantan na matagal nang nakasealed ng Golden Needle. Kapag natapos na ang paglinang ng Golden Needle ngayong gabi, ang banal na buto ng White Snake ay maglalaho rin. Pagdating ng hating gabi, biglang naghanap si Baijusi kay King Yu at natuklasan na ang nakaupo at naglilinang ay isa lamang illusion. Dahil pumunta na si King Yu sa pinagbabawal na lugar ng Hantan at ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas sa espadang yun upang patayin ang White Snake. Nang dumating si Baijusi, hindi niya sinasadyang nasaktan si King Yu at dumanak ang kanyang dugo, kaya nawalan siya ng malay sa lugar. Nang dalhin siya pabalik, napansin ni Changtu na naputol na ang lahat ng meridians niya at hindi na siya mabubuhay pa. Agad na ipinatawag ni Baijusi si Limai upang gamutin siya. Nagulat si Limai nang makita niya dahil kamukhang-kamukha niya si Siling Xianzun. Ngunit ang katawan niya ay isang mortal at lubos nang nasira ang kanyang Qi Foundation kaya wala na siyang magawa. Nagawa lang ni Limai na buhayin siya ng kaunti upang makipag-usap kay Baijusi sa huling pagkakataon. Pagkagising ni King Yu, ikinuwento niya ang dahilan kung bakit gusto niyang patayin ang White Snake dahil sa matinding pagkamuhi. 11 taon na ang nakalipas, bumaba ang White Snake sa mundo ng tao at lumikha ng isang malaking baha na nagdala sa kanyang mga magulang. Kaya nagtanim siya ng galit at gusto niyang patayin mismo ang White Snake upang ipaghiganti ang kanyang mga magulang. Dahil sa White Snake, napilitan siyang maging ulila at pumasok sa Jingyun Sect upang maghanap buhay. Gumamit pa siya ng Hanyu Andan Primordial Pellet ng Jingyun Sect upang mapalakas ang kanyang kapangyarihan para mapatay ang White Snake. Sa oras na ito, naghahanda na rin ang Jingyun Sect na hanapin ang Xiangguo Supreme Young Fruit. Binigyan pa ng pinuno ng sekta si Zhang Suan ng isang Hanyu Andan na makakatulong sa kanya na mapalakas ang kanyang kapangyarihan sa loob ng 2 oras. Samantala, sinabi ni Limai na isa na lang ang paraan upang mailigtas si King Yu at iyon ay ang Xiangguo na pinag-aawayan at pinagpapatayan sa mundo ng tao. Habang nagpapatayan ang mga sekta upang agawin ang Xiangguo, gumamit pa ng pang-aakit si Ku Jingman sa mga tao ng Jingyun Sect na kunin ito dahil gusto niyang gamitin ito para itubo si Meng Chu na nakakulong. Biglang may lumabas na Demon Beast at hinarangan ang daan kaya kinailangang magkaisa ang mga disipulo ng Jingyun Sect upang pigilan ito. Sa sandaling ito, namunga na rin ang Xiangguo. Nang sumugod ang lahat upang agawin ito, lumitaw si Baijusi at kinuha ito ng madali. Hindi pumayag si Zhang Suan kaya sumugod siya, ngunit sinuntok siya nito at sumuka siya ng dugo. Dahil sa Xiangguo ay mabilis na gumaling si King Yu at labis siyang nagpapasalamat dahil iniligtas siya ni Baijusi at hindi na inimbestigahan ang pagpatay niya sa White Snake ng mag-isa. Masaya pa siyang nagsabi na ang kanyang buhay mula ngayon ay pag-aari na rin niya. Ngunit pagkaraan ng ilang segundo ay biglang sumakit si Baijusi at napahandusa sa lupa. Sinubukan niyang kontrolin ang sarili at pagkatapos ay sinabihan siyang umuwi na ikinabahala ni King Yu kung may nangyayari sa kanya. Samantala, 3 araw bago nagising si Zhang Suan mula sa pagkakahimatay, agad siyang tumakbo upang tanungin ang kanyang guro kung may epekto ba ang Xiangguo sa mga immortal. Dahil sa matinding kapangyarihan ng immortal, walang silbi ang Xiangguo, ngunit personal na bumaba sa mundo ng tao si Baijusi upang kunin ito na nagpapatunay na si King Yu ang labis na nasugatan. Gayunpaman, ngayon ay ganap na siyang gumaling at nagtriple pa ang kanyang spiritual power. Upang pasalamatan si Baijusi sa pagligtas sa kanya, siya mismo ang naghanda ng pagkain para sa kanya. Pagdating niya, pinigilan siya ni Changtu sa pagpasok at sinabing nag-seclusion ikwan si Baijusi at ayaw niya ng abala. Sa loob, nagpapagaling si Baijusi at lumitaw sa isip niya ang imahe ng kanyang sarili at ni Siling Xianzun na si Huaruyu na naging mag-asawa. Bigla siyang sinaksak nito sa dibdib at pagkatapos ay sinild pinigilan siya sa kanyang sariling formation. Biglang kusang loob na hinanap ni Fanling si King Yu upang imbitahan siya sa kasal ng kanyang ama. Gayunpaman,
naman, tumanggi si King Yue dahil pakiramdam niya ay magiging awkward, mahirap ang lahat dahil sa pagkakamali noong nakaraan. Gayunpaman, nagdahilan si Fan Ling-er na may hawak siyang mga gamit ni Bai Jusi noon at dahil asawa na siya nito ngayon ay gusto niya itong ibalik sa kanya. Pagkatapos ay inakit niya si King Yue na sumama sa kanya sa isang liblib at tahimik na lugar at sumunod naman si King Yue nang walang pag-aalinlangan. Dinala siya ni Fan Ling-er upang tingnan ang mga alahas at mamahaling bato ni Bai Jusi at ang layunin nito ay ikwento sa kanya ang tungkol sa nakaraang buhay pag-ibig ni Bai Jusi. Si Siling Xianzun na si Huarui ay may magkaibang kapalaran at nag-aaway sila habang buhay. Ngunit nagkamali si Bai Jusi na umibig kay Huarui. Inakala niyang magiging masaya sila, ngunit ginamit niya ang Hanlin Becold Scale Dagger na nilaso ng apoy upang saksakin siya. Pagkatapos, si Miog pinigilan pa niya si Bai Jusi at kinuha ang lahat ng kanyang kapangyarihan na nagdulot ng pagkasira ng kanyang heart meridian pusong meridian. Sa tulong ng isang mabuting tao, nagawa ni Bai Jusi na alisin ang seal at saktan si Huarui hanggang sa sinira niya mismo ang kanyang mortal na katawan, tumakas ang kanyang primeval spirit, at tanging ang kanyang lingering soul na lang ang natira sa mundo ng tao. Nang marinig ito, nalito si Li Qingyu, ngunit kumbinsido siyang gusto lang ni Fan Ling-er na sirain ang kanilang relasyon, kaya nagtiwala pa rin siya kay Bai Jusi. Sa ilalim ng sikat ng araw, hindi sinasadyang nakita niya ang anino ni Fan Ling-er na kahawig ng humabol sa kanya ilang araw na ang nakalipas. Nang mabunyag ang katotohanan, gusto agad ni Fan Ling-er na patayin si King Yu sa lugar para manahimik. Naghabulan silang dalawa hanggang Saksu Prison, at doon ay nakita ni King Yu ang isang batang babae na nakaupo at umiiyak ng mahina. Sinabi ng batang babae na isa siyang mortal na naligaw sa lugar na ito at humingi ng tulong kay King Yu upang hanapin ang kanyang ama. Ngunit nakilala ni King Yu na ang batang babae ay isang nagbalakayong demonyo at agad itong naging isang matandang babaeng demonyo. Nagsimula siyang gamitin ang espadang yun upang makipaglaban sa matandang babae, ngunit hindi sinasadyang nasira niya ang boundary seal na pumipigil sa demon. Naramdaman ni Fan Jiao ang masamang nangyayari kaya nagmadali siyang buksan ang magic boundary upang pigilan ang demon. Tumulong din si King Yu gamit ang espadang yun ngunit pinigilan pa rin siya ng demon na si Hong Lian. Sa sandaling ito, nang malaman ni Ningyan ang tungkol sa nangyari, nagmadali siyang hanapin si Bai Jusi upang humingi ng tulong. Kasalukuyan siyang nagpapagaling sa seclusion ni Quan, ngunit nang marinig niyang nasa panganib si King Yu, nagmadali siyang pumunta. Nang makita ni Hong Lian si Bai Jusi, agad niyang kinutya ito sa mabilis nitong paghahanap sa avatar ni Siling Four Spirits na nagdulot ng pagdududa kay King Yu. Kahit sugatan ang katawan ni Bai Jusi, umatake pa rin siya, ngunit sayang at lumikha si Hong Lian ng isang avatar upang makatakas. Ipinadala ni Bai Jusi ang kanyang mga tauhan upang hulihin si Fan Ling-er. Matigas pa rin ang ulo niya at inamin niyang gusto niyang patayin si King Yu dahil naiinggit siya na pinili siya nitong maging asawa ng Xuanzun. Dahil sa dalawang beses na paghabol, nagalit si King Yu at gustong ipatapon si Fan Ling-er sa Gixuchai di Ruins Pool area. Kahit nagmakaawa si Fan Jiao para sa kanyang anak, sinunod pa rin ni Bai Jusi ang salita ni King Yu at itinulak si Fan Ling-er doon. Nang sila na lang ang natira, gustong itanong ni King Yu kung tinitingnan niya lang siya bilang substitute ni Huarui, kaya pinili niya siyang maging kanyang dao di partner sa paglilinaw. Ngunit ayaw niyang marinig ang katotohanan dahil sa labis na pagkadismaya, dahan-dahan siyang lumayo kay Bai Jusi at nangako na hindi na niya ito guguluhin pa. Bago itulak si Fan Ling-er sa Gixuchai di, gusto ni Fan Jiao na payuhan ang kanyang anak na linangin ang kanyang sarili. Gayunpaman, hinahamak pa rin siya ni Fan Vance, dahil simula pa lang ay sarili lang niya ang iniisip at hindi man lang pinapansin ang anak niyang babae. Tiyak niya na mula ngayon, hindi na niya ito ituturing na ama. Dahil sa pag-aalala na may masamang mangyayari kay Tan Muit, nilapitan ni Ki Rengs doon ang nakatatandang kapatid niyang si Vance upang sabihin na nais niyang umakyat sa siyam na langit para makita ito. Pinayuhan siya ni Vance na isang mortal lang siya at nangangahas na mangarap ng isang taong gusto ng dakilang sagradong Panginoon ng Huin V na walang magandang kahihinatnan. Gayunpaman, desidido pa rin si Ki Rengs doon na umalis upang hindi siya magsisi. Pagkatapos tumakas, nagdulot ng gulo si Gegilin sa bayan ng Songhe. Kahit malubha ang kanyang sugat, nagpa siya pa rin si Gisikuti na personal na hulihin siya. Nagpalit siya ng anyo at naging isang ordinaryong mortal at pagkatapos ay hiniling kay Tan Muit na sumama sa kanya dahil tinulungan niya si Gegilin na tumakas. Nagpanggap silang isang mag-asawang master na manghuli ng demonyo at nagtungo sa bayan ng Songhe. Ang lugar na ito ay tahimik at napakalamig na tila isang abandonadong templo. Nalaman ni Tan Muit na may nangyari palang kaso ng demonyong nag-alis ng puso ng tao na gumimbal sa publiko. Ang namatay ay si Ti Dehi na nakatira sa dulo ng nayon, kaya nagmadali silang dalawa na pumunta sa kanyang bahay upang siya satin. Ang nagbukas ng pinto para sa kanilang dalawa ay si Ti Dehi, ang asawa ng namatay na si Ti Dehi. Ikinuwento niya na ang kanyang asawa ay madalas malasing, inakala niyang natutulog lang ito sa labas, ngunit hindi niya alam na inalisan na ito ng puso ng isang demonyo. Ikinuwento rin ni Chief Idisi na ang kanyang asawa ay madalas pumunta sa Ngwitlu upang uminom kaya nagpanggap si Tan Muit bilang isang lalaki at sinamahan si Gihikudi na pumunta roon. Nagtataka si Tan Muit at nagtanong tungkol sa pagkatao ni Gigilin. Sinabi ni Gihikudi na ang kanyang orihinal na anyo ay isang lotus flower sa tulay ng naihe. Araw-araw siyang sinisinghot ang mga paghihinagpis mula sa mga kaluluwang dumadaan, kaya unti-unti siyang kinokontrol
sentro nito. Hindi masabi ang sakit na nararamdaman niya, kaya kailangan niyang gumamit ng dugo mula sa gitna ng puso upang supilin ang matinding sakit. Sa Witlu, kahit na araw, marami pa ring mga parokyano ang pumapasok at lumalabas, salamat sa isang babae na bagong dating. Siya ang Ganglin is clone, ngunit hindi nagmadaling hulihin ni Gigikuti dahil gusto niyang mahanap ang tunay nitong anyo. Pagkatapos ng sayaw, dumiretso si Ganglin kay Thanguit at nag-alok na pumasok sa isang pribadong silid upang uminom kasama siya. Sinabi niya na pumunta siya doon upang maghintay ng isang lalaki na hindi siya mahal na nagpataka kay Thanguit. Sinabi ni Gigikuti na dati, dahil din sa pagnanais na makita ang taong iyon, nanggulo si Ganglin sa lahat ng dako. Noon, siya at si Ho Dithingwit ay nagtulungan upang supilin siya. At ang taong mahal niya ay si Afidfe, isa sa mga Dharma King ni Gigikuti, ngunit palagi siyang umiiwas at ayaw makita si Ganglin. Hating gabi, habang natutulog si Thanguit, may biglang boses na umalingaw sa kanyang tainga. Nagpakita si Ganglin at dinala si Thanguit sa kanyang ilusyon. Sinabi niya na tutulungan niya itong subukan ang tunay na damdamin ni Gigikuti sa pamamagitan ng pagtingin kung maglakas loob ba siyang dalhin ang kanyang disipulo na si Afidfe upang ipagpalit sa kanya. Nagmamaliit na sinabi ni Ganglin na hindi siya naniniwala sa pag-ibig ng mga lalaki dahil sa loob ng libu-libong taon. Hinahanap niya ang taong tunay na nagmamahal sa kanya upang gamitin ang dugo nito upang alisin ang galit sa kanyang sarili. Ngunit pagkatapos dumaan sa hindi mabilang na buhay kasama ang iba't ibang lalaki, kahit na sinasabi nilang mahal siya, ang kanilang dugo ay hindi pa rin nakakatulong. Gayunpaman, alam niyang hindi siya mahal ni Efigse, ngunit gusto pa rin niya itong makita dahil gusto niyang mahanap ang huling sagot. Sa labas, nakarating na si Gisekudi. Gusto ni Ganglin na dalhin niya si Efigse doon bago niya pakawalan si Thanguit. Pilit niyang pinahiling kay Efigse na pumunta doon at pagkatapos ay binuksan ang ilusyon portal para makapasok si Ikudi. Kahit alam niyang mapanganib, walang pag-aalinlangan si Gisekudi na pumasok upang hanapin si Thanguit. Sa kanyang harapan, napakaraming anyo ni Thanguit na nakakulong sa pader ng yelo. Gusto ni Ganglin na maglaro ng isang laro. Kung hindi niya matagpuan ang totoong Thanguit ay mananatili siya roon habang buhay na nakakulong. Nakilala ni Ganglin ang kanyang prince kaya naantig si Thanguit at niyakap siya. Kahit na nalutas na, sinabi ni Ganglin na maghihintay siya hanggang makita niya si Efigse bago sila palayain. Dahil sa malamig na panahon sa loob ng ilusyon, ginamit ni Gigikuti ang kanyang mahika upang lumikha ng apoy para painitin si Thanguit at binigyan siya ng talisman na magpapadama sa kanya ng parehong damdamin. Sa ganitong paraan, malalaman niya kung nasaan ito. Sa oras na ito, sumunod si Kirenth doon sa sinabi ni Dance at hinanap si Ellistin Man dahil gusto niyang umakyat sa Siyam na Langit. Ang kanyang tribo ay may isang sagradong bagay na maaaring magdala ng isang mortal pataas sa Siyam na Langit, ngunit ang kapalit ay ang sakit ng pagtanggal ng litid at pagkuha ng buto, isang sakit na mas masahol pa sa kamatayan. Ngunit si Kirenth doon ay hindi nag-atubili at nagdesisyon pa ring umalis. Nagbigay si Ellistin Man ng kondisyon na dapat siyang maging tagahatid ng liham niya kay Inanth kahit pa pinainom niya ito ng lason upang kontrolin. Kung hindi siya pupunta sa kanya upang kunin ang panlunas bawat buwan, magdurusa siya ng matinding sakit, ngunit tinanggap pa rin ni Kirenth doon ang kondisyong ito. Magkasama silang umupo at nagpainit sa ilusyon. Naisip ni Thanguit ang isang paraan upang hanapin ang alaala ni Ganglin upang makita kung may paraan ba para makalabas. Kaya ang dalawa ay naglakbay sa nakaraan ni Ganglin, ang oras kung kailan niya unang nakita si Efigse. Noon, baliw na baliw si Ganglin sa paghahanap sa buong mundo ng dugo ng lalaking nagmamahal sa kanya, ngunit wala pa rin siyang nakita. Pinayuhan siya ni Efigse na huwag labagin ang mga batas ng kalangitan kung hindi ay magdurusa siya ng kahihinatnan na hindi niya kayang dalhin. Mula noon, lalo silang naging malapit at madalas ding nagluluto si Efigse ng gamot para kay Ganglin upang unti-unti niyang maalis ang galit sa kanyang sarili. Bigla, isang araw, lumalala ang kasamaan sa loob ni Ganglin at nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Sinugatan ni Efigse ang kanyang sariling kamay upang gamitin ang dugo nito upang supilin ang sakit ni Ganglin, ngunit kasabay nito ay nagdulot din ito ng matinding panghihina sa kanya. Pagkakita nito, nagduda si Thanguit kung ang mga alaalang ito ay tunay o kung nilikha lang ni Ganglin upang dayain silang dalawa. Gusto niyang sumugal kaya sinabi niya kay Gigikuti na sirain ang ilusyon na ito at ang resulta ay nakalabas silang dalawa sa ilusyon at nakita ang tunay na anyo ni Ganglin. Naghabulan si Gigikuti at Ganglin, hindi makasunod si Thanguit kaya nawala siya sa gitna ng palengke. Biglang dumating si Tsidisi na takot at sinabing nabuhay na mamatay na asawa, kaya pinapunta niya si Thanguit sa kanyang bahay upang tingnan. Pagdating nila, mayroong isang zombie na si Tsidenhi ang sumugod at umatake, ngunit mabilis siyang napigilan ni Thanguit. Sinabi niya na ito ay isang mababang antas na puppet spell lamang at ayos lang kung igapos ito. Upang magpasalamat sa pagtulong niya, nagmamadaling nagbuho si Tsidenhi ng isang tasa ng tsaa para kay Thanguit, ngunit hindi niya inasahan na siya ay naloko. Lumalabas na si Tsidenhi mismo ang pumatay kay Tsidenhi at nag-alis ng puso nito dahil lagi siyang lasing at sinasaktan
masaktan ang kanyang asawa. Sa oras na iyon, nagpakita si Gegilin at minanipula siya upang patayin ang kanyang asawa at pagkatapos ay nakipagsabuatan upang bitagin si Nathan Muit at Gisik Kubi dahil may lason ang saa. Hindi na makontrol ni Nathan Muit ang kanyang sarili. Dahil ginamit ni Gisik Kubi ang talisman ng iisang puso sa kanya, nadamay din siya. Kapag nasugatan siya, magdurusa rin siya ng halos kalahati ng sakit na nararamdaman niya at idinagdag pa ang pagkawala ng kanyang ranggo na nagpahina sa kanyang espiritual na kapangyarihan kaya di nahirapan siyang makipaglaban kay Dengilin. Sinaksak ni Chief Gisli ang dibdib ni Nathan Muit ng kutsilyo na nangangahulugang nasugatan din si Gisik Kubi sa kabilang panig. Habang pilit na lumalaban si Nathan Muit kay Chief Gisli, dumating si Efidsi sa tamang oras upang iligtas siya at gamutin ang kanyang sugat. Pagkatapos, nagmadali silang pumunta sa lugar ni Gisik Kubi. Sinuntok ni Efidsi si Gengilin at dinala si Gisik Kubi upang tumakas. Dahil sa dumaraming sugat, bumaba ng husto ang espiritual na kapangyarihan ni Gisik Kubi. Hindi nagdala si Efidsi ng maraming spiritual medicine, kaya panlabas na sugat lamang ang kanyang nagamot. Nararamdaman din mismo ni Gisik Kubi na lalong bumababa ang lakas ng apoy ng Gisik na nangangahulugang malamang na naipasa na ito kay Nathan Muit. Sa kasalukuyan, hindi sila sapat na malakas upang labanan si Gegilin at siya ay tuso na binago ang barrier na ginawa ni Gisik Kubi upang ikulong silang tatlo sa lugar na ito. Ang magagawa nila ngayon ay subukang magtago at maghintay na mahanap ni Long Uin, ang nakababatang kapatid ni Gisik Kubi, ang lugar na ito. Nagtataka si Nathan Muit at nagtanong tungkol sa nakaraan ni Efidsi kung bakit siya umiiwas kay Gegilin sa loob ng ilang daang taon. Ikinuwento ni Efidsi na dati, gusto niya talagang tulungan si Gegilin na alisin ang galit, ngunit hindi niya inasahan na nagdulot ito sa kanya ng isa pang sakit, ang inggit at selos. Hindi niya pinapayagan na iligtas niya ang iba bukod sa kanya, at lalong hindi niya pinapayagan na gumamit siya ng dugo upang gamutin sila. Ngunit ang pangunahing layunin ng paglinang ni Efidsi ay upang iligtas ang mga tao. Para sa kanya, pareho lang ang paggamot kay Gegilin at sa iba. Lalo itong nagpagalit sa kanya, kaya sinadya niyang ilagay ang kanyang dugo sa tasa ng gamot ni Efidsi na nagdulot ng pagkamatay ng lahat ng pasyente. Dahil sa tingin niya ay lumampas na sa hangganan si Gegilin, umiwas si Efidsi sa kanya hanggang sa nagkataon na dumaan si Gisik Kubi at Ho Muit at inikulong siya sa selda ng Eden. Pagkatapos noon, nagbigay galang din si Efidsi kay Gisik Kubi bilang kanyang master at naglakbay sa iba't ibang lugar sa loob ng ilang daang taon upang iligtas ang mga tao. Inakala ni Nathan Muit na si Gegilin ay masyadong nagmamahal sa kanya kaya nagkaroon siya ng ganitong uri ng pag-aari. Ang sadyang pag-iwas ni Efidsi sa kanya ay lalo siyang nagpagawa ng mas masama. Sa oras na ito, nais ni Gegilin na i-freeze ang buong bayan ng Songhe upang pilitin silang tatlo na magpakita. Dahil ayaw niyang saktan ang mga tao, nagdesisyon si Efidsi na personal siyang harapin upang maglinaw. Pinayuhan siya ni Nathan Muit na gumamit ng matatamis na salita upang mapahinto ang pag-freeze na ito, ngunit sa pagkakataong ito, hindi natanga si Gegilin. Ikinulong niya si Efidsi sa pader ng yelo at inatake si Gisik Kubi ng buong lakas. Nakita ito ni Nathan Muit at nagmadaling tumayo sa harap niya, ngunit hinila siya ni Gisik Kubi pabalik at sinunggaban ang buong atake. Nang makita ito ni Nathan Muit, bigla siyang nagpakawala ng lakas ng apoy ng Gisik at napatumba si Gegilin at pagkatapos ay ginamit ang kanyang lakas upang gamutin si Gisik Kubi. Kasabay nito, dumating si Long Uin sa tamang oras upang iligtas silang tatlo. Dahil naubos na ni Gegilin ang kanyang espiritual na kapangyarihan sa bagay na ito, wala na siyang lakas upang makipaglaban. Ang habang buhay niyang obsesyon ay makita muli si Efidsi at marinig na mahal siya nito. Ngunit alam niyang hindi na ito mangyayari kaya sinabi niya kay Efidsi na patayin na siya. Bigla na lang, sinaksak ni Efidsi ang sarili niyang dibdib at pagkatapos ay ginamit ang dugo nito upang alisin ang kasamaan ni Gegilin. Hindi ito pag-ibig sa pagitan ng lalaki at babae, kundi ang universal na pag-ibig ni Efidsi upang iligtas siya. Ipinaliwanag niya na ang mga lalaking nakilala ni Gegilin ay tunay na nagmamahal sa kanya, ngunit ang dahilan kung bakit hindi siya mailigtas ng kanilang dugo ay dahil gusto lang niya silang gamitin. Ang tanging bagay na makakatalo sa kasamaan ay ang sarili ni Gegilin na kailangang matutong magmahal ng iba. Sa wakas, naunawaan ni Gegilin ang sinabi ni Efidsi at nagpasya siyang hilingin dito na dalhin siya sa Gyaopi upang magsanay muli mula sa simula upang hindi na maulit ang mga pagkakamaling ito. Tapos na ang kwento ni Gegilin, agad na iginapos ni Long Uin si Nathan Muit dahil naniniwala siyang si Ho Muit ang nagpapanggap at may kakayahang kontrolin ang kapangyarihan ng apoy ng Biha. Matapos dumaan sa 7 beses na 49 na paghihirap, sa wakas ay nakarating na si Kirenth doon sa Siyam na Langit. Isang matandang lalaki ang nagmaneho ng bangka at binigyan siya ng pagkakataong sumakay sa isang bahagi ng daan. Nakita agad niyang isa siyang cultivator na gumamit ng hagdan upang makarating doon, ngunit hindi niya inasahan na gusto pa niyang pumunta sa Liin upang makita si Gisik Kubi. Sa kasalukuyan, lumalala ang sugat ni Gisik Kubi. Ang tanging paraan upang iligtas siya ay sa pamamagitan ng spiritual medicine ni Efidsi.
Gayunpaman, ang sangkap para sa panlunas ay kasama ang balat ng ahas ni Fai sa na siyang true essence ni Gihiki. Ngunit napatay na siya ni Than Muik at wala na ang kanyang kisi at walang nakakaalam kung nasaan ang kanyang true essence ngayon. Habang si Than Muik ay ikinulong na ni Long Uin sa bilangguan, pinuntahan siya ni Gihiki at sinabing hubarin niya ang kanyang mapagkunwaring maskara. Inakala niyang nakipagsabuatan siya kay Gangilin upang bitagin siya at sugatan at upang dagdagan ang lakas ng kanyang apoy ng gihiha. Masakit kay Than Muik na malaman na nagpapanggap lang pala siya mula pa noon upang hulihin si Ho Di Muik at wala siyang anumang damdamin para sa kanya. Sa kabila ng pamimilit niya, iginiit pa rin ni Than Muik na hindi siya ang apat na espiritual na Panginoon at wala siyang alam sa paggamit ng apoy ng gihiha. Sa oras na iyon, gusto lang niya siyang iligtas at wala siyang ibang intensyon. Pagkatapos, sinaktan niya ang kanyang sarili, ngunit hindi niya alam na si Gihiki ay nagdurusa rin ng parehong sakit. Sa huli, lumambot pa rin ang puso ni Gihiki at pinahintulutan si Nin Viet na dalhin si Than Muik sa Muik's Vingyam Ilan. Sa kabilang banda, napadpad si Kiren doon sa Kwai Strike at nakilala si Fan Yansnhai. Pagkatapos ng ilang sandali ng pakikipaglaban, nalaman din niya na siya ang nakatatandang kapatid ni Than Muik. Gumawa pa si Fan Yansnhai ng isang portal para makalabas si Kiren doon. Nagtaka siya at tinanong kung bakit hindi siya tumakas, ngunit sinabi ni Fan Yansnhai na mayroon siyang kailangang gawin. Sinunod ni Kiren doon ang mga direksyon ni Fan Yansnhai upang makarating sa Kien Liin, ngunit hindi niya ito makita. Ang taong nakita niya ay isang lalaki na nagngangalang Tiu Bietide na malubhang nasugatan. Sinabi niya na matutulungan niya siyang makarating sa Kiev Liin sa isang kondisyon. Iyon ay ang maging master niya. Ikinuwento ni Tiu Bietide na isa siyang mortal na nagkaroon ng masayang pamilya, ngunit pinahamak ng isang masamang tao. Upang ipaghiganti ang kanyang asawa at anak, nag-aral siya ng mahika, ngunit napadpad dito. Pilit niyang pinayuko si Tien doon upang magbigay galang sa kanya bilang master at pagkatapos ay tinuruan siya ng swordplay at ipinasa ang lahat ng kanyang buong buhay na kapangyarihan dito. Samantala, pinuntahan ni Ninhi si Gihiki at sinabi na hindi pa rin pinapayagan ni Long Uin na paalisin niya si Than Muik. Niyakap ni Long Uin ang kanyang kaliwang mata at nagmakaawa kay Gihiki na pag-isipan muli dahil nasugatan siya habang hinahanap ang true essence ni Gihiki. Kasabay nito, hindi rin niya matagpuan ang bakas nito. Maaaring ito ay naglaho na o maaaring hindi pa napatay si Gihiki. Kung ito ay ayon sa pangalawang hinala, nangangahulugan na si Than Muik mismo ang apat na espiritual na Panginoon kaya pinayuhan ni Long Uin si Gihiki na huwag maging mahina ang loob. Iminungkahi ni Long Uin na gamitin ang Fan Thin Leaf upang isil si Than Muik. Iyon lamang ang paraan upang makontrol siya at hindi magdulot ng panganib kay Gihiki. Kaya di nawala dahil nailipat na ang kanyang cultivation technique. Nagtayo siya ng isang puntot at nagbigay galang. Nag-aalala si Ninse at nagdala ng pagkain kay Than Muik. Nagtataka kung bakit ikinulong ng Huenti ang kanyang asawa. Sinabi ni Ninse na balak na sana ni Gihiki na palayain si Than Muik pabalik sa Muik si Vin, ngunit pinigilan siya ni Long Uin at pinanatili siya roon. Siya at ang iba pang nakababatang kapatid ay lumuhod sa harap ng palasyo ni Gihiki at nagmakaawa na isil niya si Than Muik. Kahit walang kumpirmadong ebidensya, mas mabuti nang pumatay ng nagkakamali kaysa palampasin. Kung hindi, magdudulot siya ng pinsala kay Gihiki at ang baya ng walang hanggang kaligayahan ay magkakaproblema at magdudulot ng kaguluhan sa tatlong kaharian. Lito si Gihiki sa isyu na ito, maging ang ibang mga immortal ay gustong isil si Than Muik. Sa oras na ito, nagpakita ang Huentindagi, gusto niyang tiyakin ni Gihiki na lulutasin niya ito ng maayos kung magkaproblema ang baya ng walang hanggang kaligayahan, hindi lang si Than Muik ang kanyang parurusahan. Samantala, natagpuan na ni Kiren doon ang bilangguan kung saan nakakulong si Than Muik. Pinatumba niya si Nin at hinila siya palabas. Nagulat si Than Muik nang makita siyang nandito at pagkatapos ay napagtanto niya na ginamit niya ang hagdan ng langit upang makarating doon. Sa kabila ng matinding sakit, gutay-gutay na laman at sirang buto, nagsikap pa rin si Kirengs doon na iligtas ang kanyang kapatid. Ang pagtakas nilang dalawa mula sa bilangguan ay nagdulot ng gulat sa buong siyam na langit. Mabilis na dumating si Gihiki at hinarangan ang kanilang daan. Nagmamadaling sumugod si Kirengs doon gamit ang kanyang espada upang umatake, ngunit ang kanyang mahika ay hindi makakapinsala kay Gihiki. Bilang resulta, tumalsik si Kirengs doon at sumuka ng dugo. Kinuha ni Than Muik ang kanyang espada at itinutok ito kay Gihiki. Hindi niya inakala na itututok niya sa kanya ang espada para sa ibang lalaki at sinaksak pa siya ng isa. Galit siyang gustong hulihin siya, ngunit biglang sumugod si Kirengs doon at niyakap si Gihiki upang makatakas si Than Muik. Ang resulta, pareho silang malubhang nasugatan at dumating si Long Uin at sinuntok si Kirengs doon na nawalan ng malay. Muling ikinulong silang dalawa sa bilangguan at hinarangan ng isang barrier. At sa oras na ito ay kumalat ang lason na On Kihon na nagdulot ng matinding sakit kay Kirengs doon. Nag-aalala si Than Muik at gustong lapitan siya, ngunit pinigilan siya ng barrier. Wala nang ibang paraan, sinadya ni Than Muik na saktan ang sarili upang piliting magpakita si Gihiki. At lalo itong nagpagalit kay Gihiki nang makita niyang nag-aalala siya para sa ibang lalaki. Sinakal
niya ito at tinanggal ang talisman ng iisang puso nilang dalawa. Si Than Muit sa oras na ito ay nagmamakaawa na iligtas niya ang kanyang nakatatandang kapatid kahit ang kanyang buhay ay pwedeng ipagpalit. Kaya nagdesisyon si Gisili Kudi na hayaan siyang pasanin ang seal ng Fan Fin E. Kung siya ay tunay na mortal, ang mga kidlat na ito ay sisira sa kanya at maglalaho ang kanyang kaluluwa. Kinabukasan, dinala si Than Muit sa Tayanmu Peak at patuloy na nag-uusap ang mga nakababatang kapatid tungkol sa kung siya ba talaga ang apat na espiritual na Panginoon. Kasabay nito, may nagdala ng gamot upang pansamantalang mapigilan ang laso ni Kiren doon, ngunit ang On Kihihon ay malalim na sa kanyang katawan at kailangan lang niyang hintayin si Efidze na bumalik upang gamutin. Sa oras na ito, nagmamadaling tumakbo si Ninze upang ipaalam na nasa panganib si Than Muit. Pinilit ni Kiren doon na tiisin ang kanyang sugat at nagmamadaling tumakbo upang hanapin siya. Bago ang pagpisil, gusto pa rin ni Gisili na bigyan si Than Muit ng pagkakataon upang aminin na siya si Ho Diving. Ngunit iginiit pa rin ni Than Muit na wala siyang koneksyon sa apat na espiritual na Panginoon. Sa kabila nito, sinimula ni Gisili ang pormasyon at nagpatawag ng 81 na kidlat na tumama ng direkta kay Than Muit. Si Kiren doon ay mag-isang sumugod sa Tayanmu Peak at gustong iligtas si Than Muit, ngunit kailangan niya pa ring harapin si Long Uin. Hindi na balanse ang laban ng isang mortal at isang Diyos at dumating pa si Fan Giao at sumali, sinaktan si Kiren doon at hindi siya makalapit dito. Tumigil si Gisili at tinanong si Than Muit kung aaminin ba niyang siya ang apat na espiritual na Panginoon ay pakakawalan niya siya, ngunit matigas siyang tumanggi. Sa oras na ito, nagtagumpay si Fan Ilansnhay sa Kwai Strive na gisingin si Kiida at dinala niya ang espada kay Than Muit. Lumabas si Kiida at nagpatumba sa lahat, tanging si Than Muit lamang ang sinusunod nito. Lumalabas na si Than Muit ay nagtitiis sa loob ng 300 taon, naghihintay lang na bumalik upang maghiganti kay Ifit-Kudi. Nilikha niya ang Dise-Deze-Higien at naghihintay ng araw na umakyat sa Celestial Realm upang makipaglaban sa mga Diyos at nagsimula silang maglaban ng may matinding tensyon. Sumugod din si Than Muit na may determinasyong patayin si Gisili, ngunit dahil sila ay may symbiotic power, ginamit niya ang Fan Fin E upang kontrolin siya. Hindi rin siya nag-atubiling gamitin ang kanyang dugo upang buksan ang seal at tatanggapin niya kahit na pareho silang mamatay. Bigla silang naglaho sa isang iglap at ang dalawang primordial spirit ay patuloy na napadpad sa mundo ng mortal, pabalik sa bayan ng Songhe. Pagkagising ni Than Muit, nakita niya ang isang prosesyon ng kasal na gumagawa ng gulo. Hindi niya namalayan na sinundan niya sila sa Genk Dance na nagdulot ng chismis na naloko siya ng groom kaya siya tuliro. Ngunit sa isip ni Than Muit ay mga larawan ng kanyang sarili at ni Gisili Kudi na dati ay nagbigay galang sa langit at lupa upang maging mag-asawa. Sa oras na ito, natagpuan na rin siya ni Gisili Kudi. Gusto siyang patayin ni Than Muit, ngunit nawalan siya ng lakas at himatay sa kanyang mga bisi. Nang magising siyang muli, dinala siya sa bahay ng isang residente at nagluto pa si Gisili Kudi ng lugaw para sa kanya. Sinabi niya na nakilala na niya si Ho Diving mula pa noong simula, ngunit sinadya niyang magpanggap na umaasa na magiging tapat siya sa kanya kahit isang beses lang. Ang bayan ng Songhe ay ang lugar kung saan sila nagkita at umusbong ang kanilang damdamin sa mortal na mundo at ang pagbalik sa dating lugar ay nagbalik ng lahat ng kanilang alaala. Ilang daang taon na ang nakalipas, sila ay naglilinang pa rin sa mortal na mundo, ngunit hindi pa rin sila makapag-akyat sa Celestial Realm. Nagsimulang umusbong ang kanilang damdamin at nagpasya silang ikasal upang mas mabilis silang makapag-akyat. Sa oras na ito, isang lalaki na nagangalang Ifit-Ki na gumagawa ng mga parol kasama ang kanyang anak na si Ifit-Ki ang dumating sa Genk Dance upang magtrabaho. Pagkapasok pa lang nila, narinig nila ang isang mag-inang nakaluhod na nagpapasalamat sa may-ari ng lugar na ito dahil isang spiritual pill lang ang nakatulong sa anak niyang babae na makalampas sa bingit ng kamatayan. Ang may-ari ay si Than Muit. Madalas siyang gumagamit ng spiritual pill upang iligtas ang mga tao o nagtatapon ng pera sa mga pulubi na nagpilit kay Gisili na kumita ng pera upang maiwasan ang pagkaubos ng kanyang yaman. Nakita ni Than Muit na bata pa at matalino si Ifit-Ki, kaya gusto niyang magkaroon ng anak kasama si Gisili. Sa ganitong paraan, matutulungan din silang mas madaling makapasa sa love trial. Ngunit umiwas si Gisili dahil alam niya na pareho silang may celestial energy. Kapag nabuntis si Than Muit ay hihigupin nito ang lahat ng kanyang original energy na magpapahina sa kanyang katawan, kaya ayaw niyang magkaanak ito sa ngayon. Kinabukasan, nakita ni Than Muit si Ifit-Ki na naglalaro mag-isa, kaya lumapit siya at nakipag-usap. Nagtataka siyang nagtanong kung bakit napakagaling magpinta ng kanyang ama, ngunit hindi sumusunod si Ifit-Ki. Malungkot na sinabi ni Ifit-Ki na hindi siya makakilala ng kulay, ngunit hinikayat siya ni Than Muit na gamitin ang kanyang pang-amoy upang maramdaman ito. Pumitas siya ng isang dahon at pinahinga sa bata na may banayad at dalisay na amoy na sumisimbolo sa kulay berde. Tinanong ni Ifit-Ki kung anong kulay ang pinakagusto niya at sumagot si Than Muit na ang golden yellow ng sikat ng araw
dahil nagdudulot ito ng pag-asa at init. Pagkatapos, lumabas silang dalawa nang biglang sumugod ang isang karwahe papunta mismo sa kinaroroonan ni Than Hui. Hindi pa siya nakakakilos nang sumugod si Veti at itinulak siya palayo habang siya mismo ang direktang nabangga. Lahat ng mga imbitadong manggagamot ay umiling at sumuko sa paggamot kay Ineviti. Kaya pinauwi na ni Than Hui ang lahat upang gamutin siya gamit ang mahika. Matinding nasugatan si Veti, ngunit naging normal pa rin siya na nagdulot ng bulungan sa lahat na isa siyang demonyo. Si Than Hui ay naapektuhan din dahil sa pagligtas sa kanya. Kahit nagreklamo si Kudi, pinainom pa rin niya siya ng gamot ng marahan. Pinayuhan niya siya na huwag nang makialam pa sa kapalaran ng mga mortal kung hindi ay lalong titindi ang kanyang reflux. Patuloy silang namuhay ng masaya at payapa sa loob ng ilang dekada. At sa oras na ito ay lumaki na si Veti at mayroon ng isang anak na lalaki. Alam ni Than Hui na hindi na niya kayang panatilihin pa si Veti, kaya binigyan niya ito ng sapat na pera upang makabili ng bahay at mapalaki ng maayos ang kanyang anak na lalaki. Ngunit nagpapasalamat si Veti kay Than Hui sa pagligtas sa kanya, kaya tumanggi siyang umalis at gusto niyang manatili at maglingkod sa kanya habang buhay. Lumuhod si Veti sa ulan sa labas, buong magdamag na sa huli ay nagpalambot sa puso ni Than Hui at pinayagan siyang manatili bilang tagapangasiwa. Lumipas ang panahon, tumanda si Veti at ang kanyang apo ay naging opisyal na sa korte. Bigla na lang isang araw, may dumating na liham mula sa kanyang apo na nagpapaalam na malapit na siyang hatulan ng kamatayan. Kaya pumunta si Veti upang magmakaawa kay Than Hui na tulungan siya, ngunit tumanggi siya dahil hindi siya maaaring makialam sa mga usapin ng mga mortal. Alam ni Veti na nahihirapan din siya, kaya umalis siya, ngunit namatay siya kinabukasan. Natatakot si Kudi na masaktan siya, kaya hindi na siya nagsalita at palihim na nagpalit na lamang ng bagong tagapangasiwa. Ngunit paanong makakalusot ito kay Than Hui nang malaman niyang namatay na si Veti ay mag-isa siyang pumunta sa silid nito upang tingnan. Nakita niya na ang bawat sulok ay puno ng mga bagay na may kaugnayan kay Than Hui. Nagpinta pa siya ng isang larawan tungkol sa kanilang mga alaala noong una. Kaya di nagpasya si Li Qingyu na tulungan ang kanyang pamangkin. Sa oras na ito, dinala na si Meng Changqing sa bulwagan upang bitayin. Hindi naniniwala ang mga tao na siya ay isang tiwali dahil sa kanyang tapat at walang kinikilingang paglilingkod sa buong panunungkulan. Gayunpaman, inutusan pa rin ng hukom ang kanyang pagbitay. Nang handa na ang espada na maghiwalay ng kanyang ulo mula sa liig, biglang tumigil ang lahat at hindi gumagalaw. Mabilis na lumitaw si Li Qingyu at dinala si Meng Changqing palayo ng walang bakas. Nag-iwan lamang siya ng isang liham kay Bai Qiaosi na nagsasabing panandalian siyang aalis upang hindi ito mag-alala. Nang magsimulang tumanggi ang katawan ni Li Qingyu nang matindi at sumuka na siya ng dugo, naghagis siya kay Meng Changqing ng isang bagong set ng damit upang tumayo ito sa sarili nitong mga paa. Subalit, hindi alam ni Meng Changqing kung saan pupunta kaya nagpasya itong sumunod kay Li Qingyu. Ngunit pagdating niya, nakita niyang nawalan na ng malay si Li Qingyu dahil sa tindi ng sugat. Binuhat siya ni Meng Changqing at dinala sa tabi ng lawa upang makapagpahinga. Sinabi niya na siya ay isang mabuting opisyal, kaya nais siyang saktan ng mga opisyal sa korte sa pamamagitan ng pakikipagsabwatan. Dahil dito, gusto niyang makasama si Li Qingyu sa pag-aaral ng kultibasyon. Kinabukasan, magkasama silang bumaba ng bundok nang makita nila ang isang mayaman na gustong bumili ng isang batang babaeng nagbebenta ng sarili. Agad na kumilo si Meng Changqing bilang isang bayani at nakipag-away sa kanila. Dahil nakita ni Li Qingyu na hindi maganda ang sitwasyon, lihim siyang gumamit ng salamangka sa mayaman. Bilang resulta, tumakbo ang mga ito sa takot. Ngunit ang ama ng batang babae ay mapilit pa ring nagtanong kay Meng Changqing kung gusto nitong gawing alipin ang kanyang asawa. Nagalit si Meng Changqing at sinuntok ito, ngunit ang asawa nito ay nagmakaawa dahil masyadong mahirap ang kanilang pamilya, kaya kinailangan nilang ibenta ang sarili para sa pera upang mapakain ang kanilang mga anak. Sa halip, binigyan ni Meng Changqing ng pera ang batang babae upang makabili sila ng pagkain at kagamitan para sa kanilang pamumuhay. Ang pari na nakasaksi sa eksenang ito ay agad na inanyayahan si Meng Changqing na bumili ng isang espada na gawa mula sa isang sinaunang sagradong hayop na makakapatay sa dragon na nagdudulot ng tagtuyot. Bagaman alam niyang nagbebenta ito ng multi-level marketing, ginamit pa rin ni Meng Changqing ang lahat ng natitirang pera niya upang bumili ng espada. Habang nagmamasid si Li Qingyu, nausisa siya kung bakit ang isang taong matuwid na tumutulong sa iba ay inakusahan ng mga opisyal sa korte. Ikinuwento ni Meng Changqing na noong nakaraang taon ay nagkaroon ng salot ng balang na nagdulot ng gutom sa mga tao. Noong panahong iyon, ang mga mayayaman at mga opisyal na may pagkain ay nanatiling tahimik at hindi man lang nagbahagi sa mga tao. Noong panahong iyon, nakipagsabwatan siya sa mga bilanggo sa kulungan upang nakawin ang pagkain mula sa mayayaman at ibahagi ito sa mga mahihirap. Bilang resulta, nasangkot siya sa mga opisyal sa korte na ikinagalit nila at ninais siyang puksain. Sa sandaling iyon, hiniling ni Li Qingyu na sumama siya pabalik sa Qianzi County. Ngunit tumanggi si Meng Changqing dahil hindi niya magawang makita muli ang kanyang lolo. Kaya, naghiwalay sila ng landas, ngunit pagkaalis ni Li Qingyu, dumating agad ang mga sundalo upang arestuhin si Meng Changqing. Nahanap naman ni Bai
Josie si Li Qingyu at sinundo na siya. Sabi niya, wag na siyang makialam sa mga bagay na hindi naman niya responsibilidad. Ngunit, inisip ni Li Qingyu na ang puso niya ay parang yelo at hindi marunong mag-isip ng ibang tao. Bilang resulta, nag-away silang dalawa at bumalik si Li Qingyu upang sagipin si Meng Changqing sa isa pang pagkakataon. Pagdating sa isang liblib na nayon na libu-libong milya ang layo, nagdala si Meng Changqing ng isang mangkok ng maligamam na tubig upang inumin ni Li Qingyu bilang paggalang sa kanya bilang kanyang guro. Habang hindi pa sumasang-ayon si Li Qingyu, nagmadali na si Meng Changqing na lumabas upang maghanap ng pagkain. Gayunpaman, hindi siya bumalik sa buong maghapon dahil natuklasan ni Meng Changqing na ang nayon na kanilang pinuntahan ay nakaranas ng tagtuyot kaya wala ng tao dito. Maraming residente ang napilitang lisanin ang kanilang bayan at magpalaboy-laboy sa paghahanap ng ikabubuhay, habang ang iba ay nagtiis sa gutom at namatay sa kanilang bayan. Hindi sinasadyang nakapulot si Meng Changqing ng isang basahang manika, kaya dinala niya ito sa labas at umaasa na ito ay masisinaga ng init ng araw. Sa gabi, nag-usap sila sa ilalim ng apoy at sinabi ni Li Qingyu na ang mga mortal ay maaaring magsanay upang makamit ang immortalidad at maging mga immortal. Sa gayon ay mamumuhay sila sa siyam na kalangitan, hindi na kailangang mag-alala tungkol sa pagkain o damit at kailangan lamang nilang isipin kung saan maglalakbay upang lumipas ang mahabang araw. Nang marinig ito, nagalit si Meng Changqing, bakit ang mga immortal ay nabubuhay ng marangya habang sila sa mundong ito ay naghihirap ng labis. Inihagis pa niya ang espada ng diretso sa rebulto ng Diyos sa likuran at ipinahayag ang kanyang hangarin na patayin ang dragon na nagdulot ng malawakang tagtuyot. Kinabukasan, tinanong ni Li Qingyu si Meng Changqing kung gusto nitong bumalik sa Qinzdc County, ngunit nagpumilit pa rin siyang huwag dahil mayroon na siyang ibang landas. Wala nang nagawa si Li Qingyu kundi gumamit ng maliit na sanga upang kumuha ng ilang patak ng kanyang dugo at dinala ito pa uwi sa bahay ng kanyang asawa. Pagbalik niya, nalaman niyang nagpatulong si Bai Josie sa isang matchmaker upang maghanap ng ilang dalaga para sa blind date. Gayunpaman, nakahanap ang matchmaker ng isang istriktong magulang na pinuna siya at sinabing hindi siya mula sa isang makapangyarihang pamilya at hindi karapat-dapat sa kanyang anak. Sa sandaling ito, nagpakilala si Li Qingyu bilang asawa ni Bai Josie na nagalit sa babae at umalis dahil ayaw niyang maging pangalawang asawa ang kanyang anak. Kahit ganoon, hindi pa rin pinansin ni Bai Josie at nagpatuloy pa rin sa pagpapatulong sa matchmaker na maghanap ng iba para sa kanya. Ngunit, dahil sa kasakiman sa pera, nais ng matchmaker na makipagsabuatan sa isang babae mula sa Kinglo Bahay Aliwan upang linlangin si Bai Josie. Pagkakita nila, sinadya nitong sumandal at umupo sa kandungan niya na ikinahiya ni Bai Josie. Si Li Qingyu, na nakatayo sa gilid at nainis, ay hinila siya palayo. Nang kakain pa lamang ito, bigla siyang nasusuka at inakala ng matchmaker na may problema ang pagkain kaya ginais niyang palakihin ang issue. Ngunit, umamin ito na siya ay nagdadalang tao na ikinagulat ng matchmaker kaya mabilis niyang hinabol at humingi ng paumanhin kay Bai Josie at nangakong hahanap siya ng iba para sa kanya. Gayunpaman, ang mga walang katwirang kahilingan ni Bai Josie ay nagpagalit sa matchmaker kaya tumanggi na siyang maghanap pa. Alam ni Li Qingyu na ginagawa niya iyon dahil nagtatampo siya sa kanya, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit ayaw niyang iligtas niya ang tao. Galit na sinabi ni Bai Josie na ayaw niyang saktan siya ni Meng Changqing. Naniniwala si Bai Josie na ang pagliligtas niya sa mga tao ay magdudulot lamang ng kapahamakan sa sarili dahil ang kapalaran ng bawat tao ay itinalaga ng langit at hindi niya ito maaaring baguhin. Nangako si Li Qingyu na pagkatapos niyang iligtas si Meng Changqing, hindi na siya makikialam sa mga bagay ng tao at tanging ang pagdaan sa Qingji, pagsubok sa pag-ibig kasama si Bai Josie ang kanyang aalalahanin. At doon nagkasundo silang dalawa at ipinakita pa ni Li Qingyu kay Bai Josie ang kawayan na ginamit niya para sa spirit communication kay Meng Changqing. Kapag nalanta ang kawayan, namatay ang tao. Pagkalipas ng 3 taon, lalong nalanta ang kawayan at alam ni Li Qingyu na may nangyari kay Meng Changqing kaya hinanap niya itong muli. Inalok niya itong maging butler ng kanilang bahay upang hindi na ito mag-alala sa pagkain at damit, ngunit tumanggi pa rin si Meng Changqing. Sinabi niya na nais niyang patayin ang Hanlong Dragon ng tagtuyot upang maiwasan ang mga tagtuyot na nagpapahirap sa maraming tao. Ngayon, hindi na siya naniniwala sa korte o sa mga immortal, kundi sa kanyang sarili na lamang. Sa huli, lumambot ang puso ni Li Qingyu at sinabi niyang tutulungan niya itong patayin ang Hanlong, pagkatapos ay dinala niya ito sa kinaroroonan ng Hanlong. Kung makukumbinsi nilang dalawa ang Hanlong na lumipat sa Chishui, maaari nilang neutralize ang aura at pigilan ang tagtuyot, ngunit kung tatanggi ang Hanlong, ang tanging paraan ay patayin ito. Subalit, minamaliit ng Hanlong ang buhay ng tao na parang damo at hindi ito karapat-dapat pagtuunan ng pansin, kaya nagpasya si Li Qingyu na umatake at patayin ito. Samantala, ang Xuantian Shizi emisaryo ng Xuantian ay dumating upang hanapin si Bai Josie at sinabi ang tungkol sa pagnanais ni Li Qingyu na pumatay ng Diyos na salungat sa takbo ng landas ng langit. Nais ng emisaryo na pigilan ni Bai Josie si Li Qingyu at dalhin siya pabalik sa Xuantian upang managot. Samantala, lumaban si Li Qingyu sa Hanlong na nagdulot ng malubhang pinsala sa kanilang dalawa at sinabihan niya si Meng Changqing na samantalahin ang pagkakataon na patayin ito. May isang tinig ang umalingaw na nagsasabi kay Li Qingyu na huminto kung hindi ay magkakasala siya sa pagpatay ng Diyos na salungat sa landas ng langit. Gayunpaman, naniniwala si Li Qingyu na ang landas ng langit ay nagbubulag-bulagan sa buhay at kamatayan at pagdurugo
pagdurusa ng mga mortal kaya ayaw niyang makinig. Ginamit niya ang kanyang mahinang lakas upang ipasa kay Meng Changqin para magamit ang espada sa pagpatay sa Hanlong. Pagkamatay ng Hanlong, ang mga halaman at puno sa lahat ng dako ay muling sumibol na nagdala ng bagong buhay sa mga tao. Nang magising si Li Qingyu, na ibalik na siya sa bahay at masaya niyang sinabi kay Bai Zhuosi na hindi na magdurusa ang mga tao. Subalit, napakakaiba ng kanyang ekspresyon. Sinabi niya na ayaw niyang magdaan sa Qingji pagsubok sa pag-ibig sa isang taong sutil na patuloy na nagkakamali tulad niya. Nais ni Bai Zhuosi na isil ang kapangyarihan ni Li Qingyu at umakyat ng mag-isa sa langit upang itama ang kanyang mga pagkakamali sa Xuantayan. Kapwa galit at bigo si Li Qingyu dahil nagtiwala siya sa isang taong makasarili at walang puso tulad ni Bai Zhuosi. Dahil sa malubhang pinsala, mahina siya at hindi makalaban sa pagsil ni Bai Zhuosi sa kanyang banal na kapangyarihan bago ito umalis. Pagbalik sa realidad, ang mga tao ng Yunzong Province ay nagbalik mula sa kaharian ng immortal at inutusan ni Xuan Wei ang lahat ng disipulo na magmadali sa paghahanap sa kinaroroonan ni Li Qingyu. Si Zhang Xuan ay nalilito at nagtanong sa pinuno ng sekta tungkol sa katotohanan sa likod ni Li Qingyu. Ikinuwento ng pinuno ng sekta na pagkatapos siyang isil ni Bai Zhuosi, ang kanyang primordial spirit ay inanod sa mortal na mundo sa loob ng 300 taon upang magtago mula sa pagtugis ng lightning strikes. Pagkatapos noon, ginawa niya si Xuan Wei at ang mga dating pinuno ng sekta bilang kanyang mga nakababatang kapatid na lalaki at itinatag ang Yunzong Province. Hiniram niya ang katawan ni Li Qingyu na nalunod sa baha upang magpanggap bilang isang disipulong nagbabantay sa tarangkahan sa Yunzong Province, naghihintay ng pagkakataon na makapaghiganti kay Bai Zhuosi. Hindi pa rin matanggap ni Zhang Xuan na ang taong matagal na niyang gusto na hindi nag-atubiling itaya ang kanyang buhay upang pumunta sa Siyam na Kalangitan para makita siya ay si Huaruyu, ang apat na espiritual na immortal na banal. Dahil nakipagsabuatan si Panling sa apat na espiritual na immortal na banal, si Panjaya Ojiao ay pinaghihinalaan din at ikinulong sa Jianlong Forest. Gumamit siya ng salamangka upang pumasok sa Dream Realm at tanungin si Panling kung bakit siya nakipagsabuatan kay Huaruyu. Sabi ni Panling 300 taon na ang nakalipas habang papunta siya sa Rian Valley upang maghanap ng gamot para sa kanyang ina, hindi sinasadyang nadapa siya at nahulog sa bundok. Nang panahong iyon, iniligtas siya ni Huaruyu at ginamot ang kanyang ina kaya ginagpa siya si Panling na sundan siya mula noon. Maging ang pagpapanggap na humahanga kay Bai Zhuosi ay peke upang makahanap ng paraan na makita niyang muli si Huaruyu sa mortal na mundo. Determinado si Panling na sundan si Huaruyu dahil tinulungan nito ang kanyang ina na gumaling mas mahusay pa kaysa sa kanyang ama na mayroong 12-12 mga asawa na hindi man lang nag-alala sa kanyang ina. Ipinagpalagay ni Zhang Xuan na alam ni Panling ang kinaroroonan ni Huaruyu kaya ginais niyang magtanong, ngunit nanatili siyang misteryoso at hindi sumagot. Alam niyang may damdamin si Zhang Xuan para kay Huaruyu, ngunit si Bai Zhuosi lamang ang kanyang minamahal. Kaya, pinayuhan siya ni Panling na maagang sumuko upang maiwasan ang pananakit sa sarili at sa iba. Pinalaya na rin si Meng Chu at pinigilan lamang siya ng pinuno ng sekta na makipagrelasyon kay Ku Jingman dahil sa nakaraang plano ni Huaruyu. Sa katunayan, tinatanggap pa rin niya ng buong puso ang pag-ibig ni Meng Chu sa isang tao mula sa Demon Sect kaya hinikayat niya itong magdala ng maliit na regalo para rito. Sa Nine Heavens, lumipad si Longyan at ang kanyang mga nakababatang disipulo patungo sa Aray upang hanapin si Bai Zhuosi, ngunit tubig ang nakita nila sa lahat ng dako. Inakala ni Longyan na nasa ilalim siya ng tubig kaya inutusan niya sina Long Hai at ang mga sundalo na hanapin siya. Narinig din ng mga tao ng Yunzong Province ang kaguluhan kaya sinunod nila ang utos at dinala ang kanilang mga tropa sa silangan upang hanapin si Huaruyu. Samantala, ang dalawang taong hinahanap sa lahat ng dako ay magkasamang nag-uusap tungkol sa mga bagay ng tao. Hindi maintindihan ni Bai Zhuosi kung bakit siya ginawa lamang na mortal sa loob ng 100 taon. Ngunit pagkatapos ay gumanti siya sa pamamagitan ng pagsil sa kanya sa loob ng 100 taon na hindi pa rin nagpawala ng kanyang galit. Naniniwala si Huaruyu na ang pagpatay sa Hanlong noong nakaraang taon upang iligtas ang mga mortal mula sa pagdurusa ay hindi mali. Nakiusap si Huaruyu na isil nila ang kanilang banal na kapangyarihan at maging mortal sa loob ng 100 taon. Ang walang ingat na paggamit ng salamangka ay magdudulot ng backlash na hahantong sa pagkasira ng kaluluwa. Sumang-ayon din si Bai Zhuosi na makilahok sa 100 taong laro na ito at iminungkahi niya na mamuhay silang mag-asawa. Gumastos siya ng pera upang ipaayos ang bahay para maging katulad ng kanilang tirahan daan-daang taon na ang nakalipas sa Qinghai County. Ngunit hindi naman siya kinausap ni Huaruyu. Ang pagiging mortal ay nangangahulugan na magkakaroon sila ng normal na reaksyon ng katawan, kabilang na ang gutom. Sa oras na ito, alam ng kapitbahay na si Lin Fan na kalilipat pa lamang nito, kaya masigasig siyang nagbigay ng mga pastries kay Bai Zhuosi na ikinabigla niya. Kasunod nito, umuwi si Huaruyu dala ang isang basket ng pagkain at nagsimulang magluto. Ang amoy ay naging dahilan upang hindi na makatiis si Bai Zhuosi sa gutom. Subalit, hindi siya pinayagan ni Huaruyu na kumain at sinabi niya na kung gusto niyang maramdaman ang paghihirap ng tao, dapat siyang maghanap ng sarili niyang pagkain. Walang nagawa si Bai Zhuosi kundi pumunta sa isang restaurant at umorder ng ilang pagkain nang hindi inaasahan na makikita niya roon si Lin Fan
at ang kanyang asawa. Nang makita ang malungkot na mukha ni Bai Jusi na kumakain ng mag-isa, agad na nahulaan ni Lin Fan na nag-away sila ng kanyang asawa. Kaya, masigasig na tinuruan siya ni Lin Fan ng ilang paraan upang suyuin ang kanyang asawa, kaya bumili si Bai Jusi ng maraming pagkain para kay Huaruyue. Ngunit, sa sandaling kumuha siya ng pagkain at inilagay sa mangkok ni Huaruyue, agad itong umalis at tumangging kumain kasama niya. Kahit na hindi kinain ni Huaruyue ang pagkain ni Bai Jusi, naniniwala pa rin si Lin Fan na nagpapanggap lamang ito at lilipas din ang galit nito pagkatapos ng ilang araw. Ngunit, sa loob ng 2 buwan, hindi man lang kinausap ni Huaruyue si Bai Jusi kahit isang salita, kaya di naghinala si Lin Fan na gumawa ito ng isang malaking kasalanan para magalit ng ganoon ang asawa niya. Pumunta si Zhang Zuon upang hanapin si Ku Jingman at ipinaalam na hindi na sila pinipigilan ng pinuno ng sekta na maging magkarelasyon ni Meng Chu. Kaya, gusto niyang kunin ang antidote dahil may mahalaga siyang kailangan gawin at hindi na niya kailangan pang gamitin ito para magpadala ng sulat. Ang mahalagang bagay na nais niyang gawin ay hanapin si Huaruyue. Naawa si Pan Ling-er nang makita ang matinding pag-ibig niya. Nagpasya siyang samahan siya sa paghahanap sa Xianzun immortal na banal dahil ang pagkakaibigan nila ng Xianzun ay hindi nalalayo sa tindi ng pag-ibig ni Zhang Zuon. Kaarawan ni Kong Shu ngayon kaya ginamit niya ang kanyang pera upang ilibre sina Bai Jusi at Lin Fan ng 2 mangkok ng pansit. Subalit, nang makita ni Bai Jusi na walang karne sa mangkok, nawalan siya ng gana at tumangging kumain. Ayaw ni Lin Fan na magkaroon ng hindi pagkakaintindihan si Kong Shu kaya inako niya ang 2 mangkok ng pansit at nangakong pahihiramin niya ito ng pera para sa pagsusulit sa kabisera. Kung makakapasa ito, babayaran niya ito sa huli. Sinabi pa ni Lin Fan na hinati nila ni Bai Jusi ang pansit kaya nagpasalamat ng lubos si Kong Shu sa kanya. Ayaw makialam ni Bai Jusi sa bagay na ito. Wala siyang pakialam ngunit pagkatapos ng ilang sandali, nagpasya siyang magbigay ng pera kay Kong Shu para sa pagsusulit sa kabisera. Napansin ni Huaruyue ang aksyon na ito. Hindi niya inasahan na magiging bukas ang kanyang puso upang tulungan ang iba sa ganitong paraan. Nang mapansin ni Lin Fan na hindi lumalabas si Huaruyue araw-araw, iminungkahi niya kay Bai Jusi na hayaan siyang sumama sa kanyang asawa sa pananahi. Ang mga taong kasangkot, kahit hindi nila naiintindihan ang sitwasyon, ay pumunta pa rin sa bahay ni Lin Fan upang maglaro. Maging si Bai Jusi ay pumunta upang kumain ng hapunan. Nagulat si Bai Jusi nang malaman niyang nakagawa si Huaruyue ng magandang sombrero na gawa sa balat ng tigre. Ngunit ibinigay niya ito sa asawa ni Lin Fan. Dahil siya ay nagdadalang tao, ito ay maituturing na regalo para sa darating na sanggol. Tumingin si Huaruyue sa labas ng bintana at nakakita ng malaking puno ng peach. Nag-aalala si Huaruyue na gustong-gusto niyang kumain ng peach, ngunit hindi naman panahon ng peach ngayon. Narinig ito ni Bai Jusi kaya kinabukasan, namunga na ang puno ng peach. Inakala ng mag-asawang Lin Fan na isa itong himala. Si Huaruyue lamang ang nakakaalam kung sino talaga ang nasa likod nito. Dahil sa pera mula kina Bai Jusi at Lin Fan, nagkaroon ng sapat si Kong Shu upang makapaglakbay sa kabisera para sa pagsusulit, ngunit ang natanggap nilang dalawa ay isang death notice. Naghintay si Kong Shu sa loob ng 53 taon sa kanyang buong buhay upang mailagay ang kanyang pangalan sa prestihiyosong Golden Scroll, ngunit sa huli ay nagkasakit at namatay habang kinukuha ang kanyang gantimpala. Nalungkot si Lin Fan sa biglaang pagpanaw ni Kong Shu, ngunit kalmado lamang na sinabi ni Bai Jusi na ito ay kapalaran ng pagsilang, pagtanda, pagkakasakit, at kamatayan na hindi niya maiiwasan. Malapit ng mga anak ang asawa ni Lin Fan, at nag-aalalang ibinahagi niya ang kanyang damdamin kay Bai Jusi. Ikinuwento niyang nawalan siya ng mga magulang noong bata pa siya, kaya ayaw niyang maging malungkot ang kanyang anak, kaya nais niyang gawing ninong si Bai Jusi. Ipinahayag din ni Lin Fan na itinuturing niya talaga si Bai Jusi na isang espesyal na kaibigan, kaya kung mayroon itong anumang problema sa hinaharap, maaari niya siyang hanapin upang uminom ng alak at maging kasama. Hating gabi, hindi sinasadyang natapon ng may-ari ng panaderya ang isang lampara, kaya nagliyab ang apoy. Sumigaw ang mga tao upang tumulong at ipinaalam din kay Huaruyue, kaya mabilis siyang tumakbo upang tingnan. Sa oras na ito, malakas na ang apoy at nasusunog na ang buong bahay. Alam ni Lin Fan na nasa loob pa ang matandang lalaking nagbebenta ng bad goods, kaya binasa niya ang kanyang sarili at sumugod sa loob upang iligtas ang tao. Ngunit, biglang gumuho ang bubong at ang asawa niya na nakakita nito ay nagulantang at nawala ng malay. Dahil kinuha ng sunog ang buhay ng 2 tao, tinanong ni Huaruyue si Bai Jusi kung bakit hindi ito dumating upang patayin ang apoy kahapon. Inakala ni Bai Jusi na ang buhay ng matandang nagbebenta ng bad goods ay tapos na at kahit walang sunog ay bigla siyang mamamatay. At si Lin Fan naman ay nakatakda sa kanyang kapalaran kaya hindi niya ito matutukoy. Sa kabila ng sakit ng pagkawala ng kanyang asawa, hindi sinisisi ni Shaihua si Bai Jusi dahil alam niyang gagawin iyon ng kanyang asawa upang iligtas ang iba. Biglang may dumaloy na dugo mula sa palda ni Shaihua na nagpapahiwatig na malapit na siyang manganak ng wala sa panahon, ngunit mabilis na nagpatawag si Huaruyue ng hilot. Dumating din ang mga kalapit-bahay upang manalangin sa langit para sa ligtas na pagluluto
kaluluwa ni Shaihua at ng kanyang anak at hindi na siya maaaring magdusa pa ng ibang sakit bukod sa pagkawala ng kanyang asawa. Gayunpaman, dahil masyadong malaki ang bata, naging mahirap ang panganganak kaya nagmadali si Haruyo na maghanap ng doktor para sa anumang hindi inaasahang pangyayari. Ayaw makialam ni Baijusi sa bagay na ito, ngunit hindi niya nakayanan ang mga iyak ng sakit sa labas kaya gumamit siya ng kapangyarihan upang tulungan si Shaihua na maipanganak ng ligtas ang sanggol. Naramdaman ni Haruyo na ang banal na kapangyarihan mismo ni Baijusi ang tumulong kay Shaihua. Kaya nabawasan ang kanyang pagkamuhi sa kanya at malumanay niyang sinabi na kung magkakaroon siya ng anumang problema habang nagkukultiba sa pag-iisa, hihintayin pa rin siya sa labas. Samantala, naghahanap sina Zhang Xuan at Panling Er sa lahat ng dako para sa kinaroroonan ni Haruyo at sa daan ay nakita nila ang dalawang magnanakaw. Siyempre, hindi sila kalaban ni Terence doon. May aswang doon kaya pinayuhan siyang huwag pumunta. Naalala ni Zhang Xuan na nabanggit ni Haruyo ang lugar na ito nang siya ay si Li Qingyu, kaya naghinala siyang nagtatago siya doon. Pagkalipas ng 5 taon, 5 taong gulang na ang anak ni Shaihua at pinangalan ng Lintao. Kamukhang-kamukha niya ang kanyang ama at palaging nakakabit kay Baijusi. Biglang inalok siya ng bata ng inumin dahil gusto niyang magpanggap ito na kanyang ama upang patigilin ang mga mapanuksong bata sa nayon na nang aasar sa kanya na wala siyang ama. Nakita ni Baijusi na talagang nalulungkot si Lintao sa mga salitang ito, kaya nagpanggap siyang demonyo at tinakot ang mga bata palayo. Magkasama silang naglaro hanggang gabi at matagal nang nakasabit ang mga lampyon si Haruyo at naghihintay sa kanya sa labas ng pinto. Nang makita niyang natutulog na si Lintao, sinabi niyang siya na ang magdadala kay Lintao pa uwi sa kanyang ina. Pagkatapos, kusang loob niyang sinabi kay Baijosi na nagkikrave siya ng osmanthus cake, kaya agad siyang sumakay sa kanyang aso upang bilhin ito para sa kanya. Ngunit, inabutan siya ng malakas na ulan kaya napilitan siyang sumilong sa isang liblib na pavilyon. Isang pari na dumaan ang nakakita sa hindi pangkaraniwang hitsura niya, kaya nagsimulang magkwento. Sinabi niyang ang buto sa kamay niya ay pag-aari ng isang babaeng nagngangalang Muzu, na dating sumuway sa kanyang mga magulang upang magpakasal sa isang lalaki. Pagkatapos noon, umalis ang kanyang asawa upang maglingkod sa hukbo at naiwan siyang nag-iisa kasama ang kanilang maliit na anak. Ngunit kalaunan, nalaman niyang niloko siya ng kanyang asawa at nagpakasal sa iba, kaya nagkasakit siya dahil sa matinding kalungkutan at pagkatapos ay namatay. Nang makita ang labis na paghihirap ng buhay ng mga mortal, biglang naisip ni Baijosi si Haruyo na wala na ring ibang kamag-anak sa mundo. Kinabukasan, isinama niya ito sa palengke upang bumili ng osmanthus cake. Ngunit puno ng kaguluhan ang palengke dahil natuklasan ng mga tao ang dalawang bangkay. Nag-uusap sila na maaaring kagagawan ito ng mga demonyo dahil ang dalawang bangkay ay inubos ang dugo at naging tuyong kalansay. Sinabihan ni Baijosi si Haruyo na umuwi na para matukoy niya ang sitwasyon. Nagulat si Haruyo nang maramdaman niyang unti-unti na itong nagiging tulad ng tao. Nagbigay ng pastry si Shaihua kay Haruyo, ngunit siniraan siya ng ilang mapagmasid na kapitbahay na sinasadyang lumalapit siya kay Baijosi. Agad na inihagis ni Lintao ang bola sa kanila dahil hindi niya hahayaang siraan ng mga kapitbahay ang kanyang ina. Nang kukunin na ng bata ang bola, isang black aura ang biglang nagbabagsak ng awning kung saan siya nakatayo. Mabilis na napansin ito ni Baijosi, kaya gumamit siya ng kapangyarihan upang hilahin siya palayo sa pagtataka ng mga tao sa paligid. Ngunit dahil sa paggamit ng kapangyarihan, nagkaroon si Baijosi ng backlash at halos nagyelo ang kanyang mukha. Nang malaman ito ni Haruyo, dinala niya ito pa uwi at niyakap upang painitin, ngunit alam niyang nasugatan ang kanyang inner energy. Buong gabing nagbantay si Haruyo sa tabi ng kama ni Baijosi na ikinatuwa niya ng lihim dahil may pagmamahal pa rin ito sa kanya. Ikinuwento niya ang tungkol sa masamang espiritu sa Kinsidi County na ang orihinal na anyo ay isang black aura, kaya pinayuhan niya si Haruyo na mag-ingat. Samantala, nakarating sina Zhang Xuan at Panling Er sa Kinsidi County, ngunit wala ni isang tao sa lugar. Nakakuha sila ng isang monkey spirit kaya tinali nila ito dahil inakala nilang ito ang masamang espiritu na nanakit sa mga tao sa Kinsidi County. Paliwanag ng paliwanag ang monkey spirit hanggang sa mapatunayan nitong hindi siya masamang espiritu at naghahanap lamang siya ng lugar na tinatawag na Huayuan Island. Ang lugar na iyon ay nilikha mula sa kagustuhan ng tao at makakatulong sa mga nasa loob nito na mamuhay ng buhay na ayon sa kanilang ninanais. Sa puntong ito, naghinala si Zhang Xuan na nakakulong si Haruyo sa ilusyong iyon dahil nabasa na niya dati ang isang artikulo tungkol sa isang sinaunang sagradong bagay, ang Great Desolate Tablet, na maaaring lumikha ng ganoong ilusyon. Kinukulong nito ang primordial spirit sa loob. Tulad ni Li Qingyu, inakay niya si Zhang Xuan sa labas ng Songhe County kung saan lumabas ang isang matinding upper barrier na ikinulong ang lahat ng tao sa county sa iisang lugar. Naghinala si Li Qingyu na ito ay gawa ng masamang espiritu, sumisipsip ng espiritual na enerhiya ng mga tao hanggang sa kamatayan. Inisip ni Baijosi na dalawa lang ang paraan upang sirain ang barrier na ito. Una ay sirain ang mata ng pormasyon at ang pangalawa ay patayin ang lumikha ng barrier. Gayunpaman, sa kasalukuyan, pareho silang nakakulong ang kapangyarihan kaya hindi sila kalaban ng masamang espiritu. Ang himala ng pagligtas ni Baijosi kay Lintao mula sa mga guho ay kumalat at lahat sila ay naniniwala
naniniwala na siya ay may mahika. Naisip pa ni Li Qingyu na siya ay isang immortal mula sa langit at maihinanakit siyang nagtanong kung bakit hindi niya iniligtas si Lin Fan noon. Kahit hindi siya sinisisi, ayaw ni Li Qingyu na makipag-ugnayan pa siya kay Lin Tao dahil nagdulot ito ng sakit sa mag-ina. Nagpatuloy sina Zhang Xuan at Fan Ling-er sa pagpunta sa sementeryo na gustong hanapin siya. Biglang nakita ni Zhang Xuan si Bai Jusi sa lugar na iyon, ngunit naglaho kaagad. Samantala, natuklasan ni Bai Jusi na patuloy na umaatake ang itim na enerhiyang iyon sa mga tao. Lumitaw ang Taoist na nakilala niya noong isang gabi upang pigilan ito, ngunit sa huli, siya ang sinisi nito na siya ang masamang espiritu. Pagkatapos, ang Taoist ay sumugod at naglaslas ng sugat sa lig niya. Nasugatan si Bai Jusi dahil hindi niya magamit ang kanyang mahika. Sa oras na ito, si Li Qingyu ay dumating sa tamang oras upang patakasin siya at dalhin siya sa bahay para gamutin ang kanyang mga sugat. Sinabi ni Bai Jusi na nakita niya si Zhang Xuan na ikinagulat ni Li Qingyu dahil hindi siya makapaniwala na makakarating si Zhang Xuan doon. Pinayuhan niya si Bai Jusi na timbangin ang sarili niyang lakas at huwag sumugod sa panganib ng mag-isa. Gayunpaman, ang inaalala ni Bai Jusi ay kung ang isa-zero taong pamumuhay niya sa mundo ng tao ay nagdusa rin ba ng sakit at kawalan ng kakayahan dahil sa hindi niya paggamit ng mahika. Inakala niya na sa pagbibigay sa kanya ng sapat na pera, mga katulong, at lingkod ay mabubuhay siya ng isa-zero taong payapa bilang isang mortal. Ngunit marahil nagkamali siya. Sa katunayan, sa loob ng isa-zero taon na iyon, si Li Qingyu ay nagdusa ng mga paghihirap na walang nakakaalam at siya ay pinalo pa ng grupo ng mga lalaki. Kasabay nito, natagpuan ni Long Yuan at ng kanyang mga nakababatang kapatid ang kinaroroonan ni Bai Jusi na nagmumuni-muni sa isang batis. Gayunpaman, anuman ang gawin niya, hindi siya magising. Inakala ng doktor na immortal na ang kanyang primeval spirit ay nawala na nagdulot ng panloob na pinsala at pagkawala ng malay. Sa kasalukuyan, kailangan nilang maghintay kay Limay para suriin at hanapin ang kanyang primeval spirit bago siya mailigtas. Inakala ni Long Yuan na may pakana si Li Qingyu, kaya agad siyang nagpadala ng mga immortal sa Jing Yunzong para kunin siya. Pagkatapos ng hindi sinasadyang pagkikita kay Bai Jusi sa isang ilusyon, lalong naniwala si Zhang Xuan na ang peach blossom na sinabi ni Yuan Mo Kixing ay ganap na totoo. Samantala, isang sulat ang ipinadala kay Fan Ling-er na nagpapaalam na nasa panganib ang kanyang ama. Pinayuhan siya ni Zhang Xuan na umuwi at tingnan, ngunit tumanggi si Fan Ling-er na umalis dahil ayaw na niyang makialam sa kanyang ama. Bagamat pinigilan ni Li Qingyu, palihim pa ring nagdala si Lin Tao ng hinog na mga peach para kainin ni Bai Jusi. Sinabi niya na si Bai Jusi ay isang immortal na tumulong sa kanya, kaya hindi siya naniwala na siya ay isang masamang espiritu. Ang mga salitang ito ay nagpaalala kay Bai Jusi kay Lin Fan na itinuring din siyang isang mabuting kaibigan. Pagsapit ng gabi, pumunta si Bai Jusi upang hanapin si Li Qingyu at makipag-usap. Sinabi niya na pagkatapos ng 6 na taon sa mundo ng tao, natikman din niya ang pait ng lugar na ito. Noon, palagi niyang iniisip na ang buhay ng tao ay 100 taon lamang. Kung masyadong nagmamalasakit ang mga immortal na tulad nila, kapag namatay ang mga tao, sila lamang ang masasaktan. Gusto niyang tanungin si Li Qingyu kung ano ang pinagdaanan niya sa kanyang 10 taon bilang isang mortal, ngunit hindi siya sumagot. Sinabi niya na ang agarang prioridad ngayon ay patayin ang masamang espiritu at pagkatapos ay sasabihin niya sa kanya ang lahat. Biglang sa labas, hinila ng Taoist na si Xiao Yaozi ang ilang tao upang akusahan si Bai Jusi na isang masamang espiritu. Sinabi niya na sinaksak niya ang liig ng masamang espiritu, kaya malalaman ang katotohanan sa pamamagitan lamang ng pagsuri kung may sugat si Bai Jusi. Gayunpaman, pagpasok pa lang nila sa bahay ay nakulong na sila sa barrier ni Li Qingyu. Ginamit niya ang pagkakataong ito upang dalhin si Bai Jusi at ang asong si Dahuang sa isang templo para magtago. Tiningnan ni Bai Jusi ang lugar at sinabing ito ang lugar kung saan sila nagbigay pugay sa langit at lupa. Gayunpaman, hindi pinansin ni Li Qingyu ang kanyang sinabi at nang nagkunwari siyang nagmumuni-muni, tahimik siyang umalis na dala ang isang espada. Pumunta siya sa sementeryo at direktang hinarap ang masamang espiritu. Ngunit sa kanyang mahika na nakakulong, hindi siya makakalaban. Nagawa lang ni Li Qingyu na gamitin ang dual harm technique para atakihin ang masamang espiritu. Ngunit kung mamamatay ito, hindi rin siya mabubuhay. Sa sandaling ito, dumating si Bai Jusi upang pigilan siya at patakasin, ngunit malubhang nasugatan si Li Qingyu. Sinabi niya na pagkatapos niyang sirain ang kanyang katawan, ang kanyang primeval spirit ay gumala at nagtago sa mundo ng tao. Nang makita niya ang katawan ni Li Qingyu, ang katawan ay naging isang mortal. Sa makatuwid, ang kanyang lakas ay ubos na, kaya umaasa siyang gamitin ang kanyang huling lakas upang sirain ang masamang espiritu at tulungan ang mga tao. Alam niyang ang kanyang Chai Si at Meridians ay napunit at nasira. Sabi niya kay Bai Jusi na pagkatapos niyang makalabas dito ay patawarin niya ang Jing Yunzong at hayaan itong mabuhay dahil siya mismo ang nagtatag ng sektang iyon. Siyempre, hindi kayang panoorin ni Bai Jusi na mamatay siya. Mas madaling mamatay. Sa sandaling ito, dinala ni Long Yuan ang kanyang hukbo sa Jing Yunzong na gustong bawiin si Li Qingyu at gustong puksain ang lahat ng mga sek sa lugar na iyon. Nalaman ni Limay ang balita at bumaba sa mundo ng tao upang payuhan si Long Yuan na huminto dahil ang Jing Yunzong ay kay Li Qingyu. Kung masisira ito, ang relasyon ni Bai Jusi at Li Qingyu ay lalong magiging puno ng pagkamuhi. Samantala, lumambot ang puso ni Fan Ling-er at bumalik upang iligtas ang kanyang ama. Hindi niya alam na ginamit lang niya iyon bilang dahilan para dayain siya papunta roon. Si Fan Ling-er ay ikinulong dahil sa pakikipagsabwatan
nasugatan kay Li Qingyu, habang si Panjeo Jiao ay pinakawalan. Nalaman ni Naning Yan at Yin Tongzi ang balita at palihim na pumunta upang makita si Fan Ling-er upang magtanong tungkol kay Li Qingyu. Kinumpirma rin ni Ning Yan na nawala ang primeval spirit ni Bai Jusi, kaya naniwala si Fan Ling-er na totoo ang Great Desolate Stele na hinuha ni Zhang Xuan. Mag-isang nilabanan ni Bai Jusi ang masamang espiritu, at kahit na nagdusa siya ng malaking backlash, ginamit pa rin niya ang kanyang dugo para kontrolin ito sa pamamagitan ng Blood Barrier Technique. Kahit na nawasak ang masamang espiritu, nanatili pa rin ang barrier sa paligid ng Chungho County kung saan lumitaw ang Taoist na si Xiao Yaozi at dinakip siya. Tinalian niya si Bai Jusi sa gitna ng kalsada at sumigaw na siya ang masamang espiritu na nananakit sa mga tao, at lahat ng galit na tao ay nagkaisa at gustong patayin siya. Nang gamitin ng Taoist ang kulog para atakihin si Bai Jusi, hindi naniwala si Lin Tao na masama siya kaya tumakbo siya papunta sa kanya. Ang resulta, tinamaan ang bata ng kulog at tumilapon ng 8 metro bago nawala ng malay. Sa wakas, naunawaan ni Bai Jusi na ang lumikha ng barrier ay hindi ang masamang espiritu kundi si Li Qingyu na laging gustong itulak siya sa kamatayan. Lumalabas na ang lahat ng pinagdaanan ni Bai Jusi sa loob ng 6 na taon sa Chungho County ay isang ilusyon na nilikha ni Li Qingyu. Ginawa niya ang lahat pati na ang mga tao sa lugar na ito upang makipaglaro kay Bai Jusi ng isang dula at kunin ang kanyang body protecting pearl upang mapatay siya. Biglang napagtanto ni Bai Jusi na ang karakter ni Li Qingyu ay ang buhay ni Li Qingyu sa loob ng 0 taon sa mundo ng tao. Nangangahulugan iyon na anak niya rin si Lin Tao. Kinwento ni Li Qingyu na nagkaroon sila ng anak noon na nagngangalang Xian. Ngunit dahil sa kanya, namatay ang kanilang anak, kaya't ang puspos ng galit na si Li Qingyu ay isinaksak ang espada sa puso ni Bai Jusi. Kasabay nito, nagpanggap si Fan Ling-er bilang si Li Mai at inabisuhan si Kang Tu na nakulong ang mga immortal at si Long Yuan sa are ng Jingyunzhou. Ang layunin ay akitin si Kang Tu at ang ibang mga immortal na umalis, at ginamit niya ang pagkakataong ito upang patayin si Bai Jusi. Gayunpaman, nahulaan ito ni Panjeo Jiao, kaya tumakbo siya upang pigilan siya, ngunit ayaw nang makinig ni Fan Ling-er sa kanyang ama. Nang isaksak ni Li Qingyu ang espada sa dibdib ni Bai Jusi, nangangahulugan iyon na may malaking sugat ang kanyang katawan. Nakita ito ni Panjeo Jiao at dali-daling sinabihan si Fan Ling-er na ibigay sa kanya ang piraso ng espada upang itago ang kanyang krimen, ngunit tumanggi si Fan Ling-er at tumakas. Kahit sinaksak niya si Bai Jusi, hindi pa rin niya ito napatay, kaya sinunog niya ang sarili niya gamit ang liho at niyakap siya na gustong mamatay silang magkasama. Sa sandaling iyon, natagpuan ni Zhang Xuan ang Great Desolate Stele sa ilalim ng gabay ng Monkey Spirit. Ngunit nang itinaas niya ito, gumuho ang lapida. Dahil dito, nawasak ang ilusyon ni Li Qingyu na nagpabalik sa kanilang mga primeval spirit at ni Bai Jusi sa kanilang mga lumang katawan. Sa Jingyunzhou, nagmatigas si Long Yuan at hindi pinakinggan ang payo ni Li Mai at gustong patayin ang lahat ng miyembro ng sekta. Sinaktan pa niya si Meng Chu, ngunit nakabalik si Li Qingyu sa tamang oras upang pigilan siya. Pagkatapos, ginamot niya ang sugat ni Meng Chu at pinayuhan siyang magpahinga ng ilang araw. Sa kanyang pagbabalik, bilang ang founder, inutusan niya ang Jingyunzhou na maging alerto bago bumalik ang Lightning Vault Hall para maghiganti. Direktang pumunta si Zhang Xuan para makita si Li Qingyu at gustong linawin ang lahat. Gayunpaman, palagi siyang umiiwas at pinapaalalahanan si Zhang Xuan na siya ay kanyang guro lamang, wala nang iba pa. Sinasabi ni Zhang Xuan sa kanya na ang dahilan kung bakit siya lumakas ay dahil ipinasa sa kanya ni Xiao Jingshan ang kanyang internal energy bago siya namatay. Tanging alam lang ni Li Qingyu na winasak ni Xiao Jingshan ang gulayang beyan noon, kaya ikinulong siya ni Bai Jusi sa Nine Heavens at wala na siyang iba pang alaala tungkol sa kanya. Mas nagulat pa siya nang madaling sirain ni Zhang Xuan ang kanyang Great Desolate Stele Array. Dahil namimiss niya si Meng Chu, direktang pumunta si Quixingman sa Jingyunzhou para makita siya. Nang makita niya si Li Qingyu, inakala ni Quixingman na siya ay isang sect guard lang, kaya kaswal siyang sinabihan na kung sakaling nasa panganib siya sa hinaharap, poprotektahan niya siya. Ngunit hindi alam ni Quixingman na si Li Qingyu ay isang divine race at hindi niya kailangan ng proteksyon mula sa isang demon sect na tulad niya. Si Bai Jusi ay malubhang nasugatan ngayon at tiyak na hindi kalaban ni Li Qingyu, ngunit pinapunta pa rin ni Li Qingyu si Zhang Xuan upang hanapin ang aklat na nabasa niya tungkol sa Great Desolate Stele. Marahil ay nagkamali siya sa pagbabasa noon, kaya humantong ito sa pagkakamaling ito ngayon dahil may pagkakataon pa rin siyang patayin si Bai Jusi. Hindi pa nagtatagal si Bai Jusi sa pagbalik nang muling umalis ang kanyang primeval spirit sa kanyang katawan. Nag-alala si Long Yuan at muling sinisi si Li Qingyu sa paggawa nito. Tila ba lahat ng nangyari sa mundo ay kasalanan ni Li Qingyu? Desidido si Long Yuan na tipunin ang lahat ng mga immortal na sundalo upang bumaba sa mundo ng tao, durugin ang Jingyunzhou at patayin si Li Qingyu. Ang totoo, kusang loob na umalis ang primeval spirit ni Bai Jusi dahil gusto niyang simulan ang aray upang bumalik sa nakaraan. Sa sandaling ito, lumitaw si Xi, ang ancient god of time, na nagpayo sa kanya na huwag maging padalos-dalos dahil kung sisimulan niya ang aray na lumalabag sa time and space, magdudulot ito ng hindi inaasahang kahihinatnan.
kasalanan. Sinabi niya na maaari siyang ibalik sa nakaraan, ngunit kung minsan ang mga bagay na iyon ay magdudulot sa kanya ng sakit. Samantala, nagtipon si Long Yuan ng 500 kapatid at sabay-sabay na humingi ng tulong mula sa Four Realms. Ginamit niya ang mahika para maging madilim ang kalangitan, at agad na natakot ang mga mortal at lumuhod upang magdasal. Binigyan ni Long Yuan ng 5 araw ang mga tao sa Jingyunsong para mag-isip kung aalis sila, at pagkatapos ng palugit na iyon, bababa siya sa mundo ng tao at wawasakin ang Jingyunsong. Ayaw ni Li Qingyu na maapektuhan ang lahat dahil sa personal niyang pagkamuhi, kaya binigyan niya ang lahat ng 3 araw para mag-isip kung gusto nilang umalis. Gayunpaman, nagkaisa silang lahat na manatili, na desididong hindi tatalikuran ang kanilang sekta. Sa kabila nito, natakot pa rin si Jiang Bian at gustong umalis, sumulat siya sa kanyang ama para kunin siya at inayos pa niya ang kanyang damit. Gayunpaman, nang kutyain siya ng kanyang mga kapwa-disipulo, nagbago si Jiang Bian at piniling manatili upang patunayan na hindi siya duwag. Sa Nine Heavens, dahil nag-aalala si Ningyan kay Li Qingyu, palihim siyang pumasok sa Lightning Vault Hall, kasama si Yin Tongzi. Gusto nilang bumaba sa mundo ng tao para hanapin si Li Qingyu, ngunit nakita sila ni Pan Jiao Jiao. Sinabi niya na maaari niya silang dalhin doon kung tutulungan nila siya sa isang bagay. Sa oras na ito, muling sinuri ni Li Qingyu ang mga sinaunang aklat para sa impormasyon tungkol sa Great Desolate Stele, ngunit hindi niya nakita ang ilusyon na sinabi ni Zhang Xuan. Kaya, sinabi ni Li Qingyu kay Zhang Xuan na labanan siya upang subukan kung gaano kalaki ang kanyang internal energy. Kahit hindi ginamit ni Zhang Xuan ang buong lakas niya, naramdaman pa rin ni Li Qingyu na mas malakas siya kaysa noong nasira ang kanyang foundation. Tinanggap ni Fan Ling ang gawain na ayusin ang Great Desolate Stele para kay Li Qingyu, ngunit hindi pa rin niya ito matapos. Gayunpaman, nakahanap siya ng isang kamanghamanghang aray na konektado sa Great Desolate Stele. Kapag nasira ang aray, madaling maaayos ang stele. Kahit na hindi pa kailangan ni Li Qingyu ang Great Desolate Stele, binigyan niya si Fan Ling ng gawain na subaybayan si Zhang Xuan. Ang dahilan ay hindi pa rin niya maintindihan kung bakit nakapasok si Zhang Xuan sa ilusyon ng Great Desolate Stele, kaya gusto niya itong imbestigahan sa pamamagitan niya. Noong hating gabi, si Qing Yang ay lasing pagkatapos uminom at gustong pumunta kay Li Qingyu upang makipag-usap. Sinabi niya na noong isinilang sila ni Bai Jusi ng Hongmeng Father God, ang isa ay nasa timog at ang isa ay nasa hilaga. Mula nang ipanganak, naramdaman na ni Li Qingyu ang lakas ni Bai Jusi, kaya sinimulan niya ang kanyang paglalakbay upang hanapin siya sa loob ng daan-daang taon. Nang magkita silang dalawa, patuloy silang naglalaban hanggang sa isang araw, nagpahayag si Bai Jusi ng hangarin na sumama sa kanya sa mundo ng tao upang dumaan sa love trial. Labis na natuwa si Li Qingyu na maging asawa niya at nag-asawa sila sa loob ng maraming taon hanggang sa dumating ang insidente kung saan kinuha niya ang lahat ng mahika niya. Mula noon, si Li Qingyu ay naging parang taong sawi sa pag-ibig, walang tigil sa pag-inom hanggang sa manghina ang kanyang katawan. Nang dalhin siya ni Meng Changqin sa doktor, doon lang niya nalaman na 4 na buwan na siyang nagdadalang tao. Patuloy na dinala si Bai Jusi sa mga sandali ng nakaraan ni Li Qingyu. Noong ipanganak niya ang isang sanggol na lalaki, pinangalanan niya itong Xian, katulad ng ilusyon na nakita niya. Habang lumilipas ang mga taon, lumaki si Xian at ang mukha niya ay eksaktong katulad ng batang si Lin Tao sa Great Desolate Stele. Ang bata ay binuli rin at kinukutya ng ibang mga bata dahil siya ay isang batang walang ama. Ang salot at digmaan ay patuloy na nagaganap na naglalagay sa mga tao sa bingit ng kamatayan at matinding gutom. Maraming tao ang wala ng ibang mapagpipilian kundi pumasok sa mga bahay at magnakaw. Si Li Qingyu ay isa lamang mortal ngayon, paano niya malalabanan ang mga ito? Malubhang sinaktan ng mga magnanakaw si Meng Changqin at nang makita niyang malapit na silang lumapit kay Xian, agad siyang nagpilit na gumamit ng mahika para iligtas ang bata. Gayunpaman, malubhang nasugatan pa rin si Xian at ang lagnat niya ay ayaw bumaba. Sa gitna ng kanyang pagkabalisa, nagtanong ang bata tungkol sa kanyang ama. Sinabi ni Li Qingyu na ang kanyang ama ay ang pinakamalakas na immortal sa Nine Heavens. Hintayin lang niya ang ilang taon pa at kapag bumalik na ang kanyang mahika, dadalhin niya siya sa langit. Ngunit namatay si Xian sa mga bisig ni Li Qingyu. Hindi niya matanggap ang katotohanan ito, kaya pumunta siya sa Hongmeng Pavilion. Lumuhod siya at nagmakaawa sa Hongmeng Father God na papuntahin si Bai Jusi doon upang iligtas ang kanyang anak. Umiyak si Li Qingyu at inako ang lahat ng pagkakamali. Inuntog ang kanyang ulo sa lupa hanggang sa magdugo, ngunit walang nakinig sa kanyang panalangin. Sa huli, naiuwi lang ni Li Qingyu ang kanyang sanggol sa malamig na nyebe. Inakala ng mga tao na mayroon siyang masamang espiritu, kaya sumugod sila upang saktan siya. Gusto ni Bai Jusi na protektahan silang mag-ina, ngunit sa sandaling ito, tinitingnan niya lamang ang nakaraan at parang hindi nakikita. Sa sandaling ito, tumakbo si Meng Changqin at pinalayas ang mga taong iyon at gumawa siya at si Li Qingyu ng isang lapida para kay Xian. Gayunpaman, biglang may pana na binaril papunta kay Meng Changqin, ngunit nagawa pa rin niyang tumayo para protektahan si Li Qingyu. Sa gitna ng kaguluhan, pinalabas ni Li Qingyu ang kaunting lakas niya, kaya natakot ang mga tao at tumakas. Si Meng Changqin ay malubhang nasugatan at labis na nawala ng dugo. Ang huli niyang sinabi ay naniniwala siyang si Li Qingyu ay isang mabuting diyosa, kaya siya ay makakatagpo ng magagandang kapalaran. Nasaktan si Li Qingyu, ngunit wala siyang magawa. Nagawa lang niyang ipikit ang mga mata niya para makapagpahinga siya at pagkatapos ay nawalan siya ng malay sa tabi niya.
Nakatayo si Baijusi sa gilid at nasaksihan ang lahat, ngunit wala siyang magawa upang baguhin ang nakaraan, ngunit hindi pa humihinto ang lahat doon. Naniniwala pa rin ang mga tao na siya ay isang masamang espiritu, kaya gitinalian nila siya sa gitna ng kalsada at gustong sunugin siya ng buhay. Hindi makapaniwala si Baijusi na kinailangan ni Lee Qingyu na pagdaanan ang mga bagay na ito. Kahit nawala ang kanyang mahika, isa pa rin siyang divine body, kaya hindi siya nagkakasakit at hindi siya namamatay. Kahit na sinunog siya ng buhay, si Lee Qingyu ay nanatiling buhay, ngunit walang awa pa rin siyang inilibing ng buhay. Sa sandaling iyon, may taoist na dumaan, kinuha siya mula sa madilim na lupa at binigyan siya ng isang sinaunang aklat na naglalaman ng Resurrection Aray. Mula noon, umasa si Lee Qingyu sa aklat na iniwan ni Yuluoxian at unti-unting binuo ang kanyang plano na maghiganti kay Baijusi. Sa kalagitnaan ng paggamit niya ng Resurrection Aray para buhayin si Xian, biglang lumitaw si Baijusi at hindi sinasadyang sinira ang aray. Dahil dito, napagtanto ni Baijusi na iyon ang dahilan kung bakit niya sinabi noon na siya ang pumatay sa kanilang anak. Nagpa siya noon si Lee Qingyu na sirain ang kanyang katawan na nagpalibot-libot sa kanyang primeval spirit at naghihintay sa araw ng paghihiganti. Napagtanto ni Baijusi ang lahat ng paghihirap niya na nagdulot sa kanya ng sakit at pananakit sa sarili. Sa kabilang banda, naramdaman din ni Lee Qingyu ang sakit niya. Sa sandaling ito, napansin ni Fan Ling Er na ang jade pendant ni Zhang Xuan ay eksaktong kapareho ng kanya. Sinabi niya na mula noong nagkaroon siya ng kamalayan, ang jade pendant na ito ay nasa tabi na niya. Sabi ni Fan Ling Er na ang pendant ay isang bagay na nagpapatunay ng kanilang relasyon at makakatulong sa kanya sa love trial. Kahit hindi pumayag si Zhang Xuan, ipinakita pa rin ni Fan Ling Er sa kanya ang red thread of fate nila na nagpapatunay na hindi siya nagsisinungaling. Nakababa na si Ningyan at Yin Tongzi sa mundo ng tao, ngunit hindi nila alam kung nasaan ang Jing Yunzong. Hindi sinasadyang nakita nila ang ama ni Jiang Bian na papunta rin doon, kaya binuhat nila siya para mas mabilis silang makarating. Sa sandaling ito, tinipon ni Long Yuan ang 4 na venerables upang simulan ang isang malaking pagpatay sa Jing Yunzong, ngunit lumipas na ang itinakdang araw at nawala sila. Gayunpaman, desidido pa rin si Long Yuan na wasakin ang Jing Yunzong at handa na rin ang lahat ng mga disipulo dito na lumaban. Ngunit nakabalik na si Baijusi at inutusan niya ang lahat na huwag saktan ang Jing Yunzong o kung hindi, sila ay paalisin sa 9 heavens. Nakita ni Lee Qingyu na luminaw ang kalangitan kaya alam niyang may nangyari na sa Lightning Vault Hall. Sa wakas, nakarating si Ningyan at Yin Tongzi sa Jing Yunzong at sinabi niya kay Lee Qingyu ang tungkol sa utos ni Baijusi na walang sinuman ang pinapayagang manakit sa kanya. Bukod pa rito, iniwan ni Ningyan ang isang kahon para kay Fan Ling Er na siyang kondisyon ni Panjaya Ojiao para tulungan siyang makababa sa mundo ng tao. Kahit ayaw niyang makialam sa kanya, naging curious pa rin si Fan Ling Er at binuksan ang kahon. Sa kasamaang palad, may amoy na dumiretso sa kanyang ilong na nagpaikot sa kanyang ulo. Nagawa lang niyang sabihan si Zhang Xuan na tawagan si Lee Qingyu bago siya mawalan ng malay. Sa proseso ng pagsusuri, natuklasan ni Ningyan na nalanghap ni Fan Ling Er ang amoy ng Gian Flower, isang uri ng bulaklak na tanging sa Faksu Prison lamang tumutubo. Kapag may nakalanghap nito, sila ay mawawalan ng malay at kung hindi pa rin magising pagkalipas ng 7 araw, mamamatay sila sa panaginip at si Panjaya Ojiao lamang ang makakagamot sa laso na ito. Gusto niyang gamitin ang pamamaraang ito para pilitin si Lee Qingyu na ibigay sa kanya ang kanyang anak o kung hindi, hahayaan niyang mamatay si Fan Ling Er. Natatakot si Zhang Xuan na baka bitag ito ng Lightning Vault Hall para palabasin si Lee Qingyu, kaya iminungkahi niyang alamin muna ang tungkol sa detoxification method bago gumawa ng huling desisyon. Kasabay nito, nagmadali si Baijusi na hanapin si Yujia Xianjun upang magtanong tungkol sa dalawang life partners na nakita niya sa nakaraan ni Lee Qingyu. Nagpatuloy si Qingyang sa pagdadala ng alak upang makipag-usap kay Lee Qingyu. Gusto niya siyang hikayatin na pag-isipan muli ang kanyang puot kay Baijusi. Kung gusto niya siyang patayin, hindi na sana niya ginamit ang dahilan na dalhin siya sa 9 heavens at pinili siya bilang kanyang taoist partner. Maaaring nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan, kahit papaano, nililinang pa rin ni Lee Qingyu ang sarili niya. Sa loob ng 300 taon, napunit siya sa pagitan ng pag-ibig at pagkamuhi kay Baijusi na nagdulot ng paghihirap sa kanilang dalawa. Pagkatapos magtanong kay Yujia Xianjun, nalaman ni Baijusi na ang dalawang tao sa nakaraan ni Lee Qingyu ay isang mortal at isang immortal, ngunit ang nakakalito ay namatay sila 600 taon na ang nakalipas. Nangangahulugan ito na hindi sila nabuhay na muli at nakilala si Lee Qingyu. Samantala, gusto pa rin ni Qingyang natulungan si Lee Qingyu na makipagkasundo kay Baijusi, kaya palihim niyang sinabihan si Xuan Wei Shishu na dalhin siya sa 9 heavens. Nangako siyang hahanapin niya si Baijusi upang makipag-ayos at tulungan ang Jing Yunzong at ang Lightning Vault Hall na huminto sa pag-aaway. Sinunod ni Xuan Wei ang sinabi ni Qingyang na huwag sasabihin kay Lee Qingyu ang tungkol dito. Samantala sinabi niya sa kanya ang kanyang hinala na mayroon ding gustong pumatay kay Baijusi tulad niya. Kung hindi, bakit ganoon kadali niyang nakuha ang sinaunang aklat at ang mga aray doon ay ganap na kalaban kay Baijusi. Nang makarating siya sa 9 heavens, agad na hinanap ni Qingyang si Baijusi, ngunit sa kasamaang palad ay umalis na siya. Ang nakita niya ay si Long Yuan na nagbanta sa kanya na umalis doon kung ayaw niyang mapatay. Nagmatigas pa rin si Qingyang na desididong makita si Baijusi
Baijusi, ngunit sa huli, ang katawan niya ay nakita na lang na nakasabit sa harap ng tarangkahan ng Jing Yunzong. Ang inner organs ni Qingyang ay tuluyang nawasak at hindi na siya mailigtas. Nagawa lang ni Li Qingyu na ipalibing si Qingyang at hating gabi ay mag-isa siyang umupo sa harap ng lapida at uminom ng alak. Kasabay nito, hiniling ni Baijusi kay Xi'e na ibalik siya sa oras na ginawa ni Li Qingyu ang Resurrection Aray. Nang tumakbo siya upang pigilan ito, nawala ang taoist na si Yuluoxian ng walang bakas, na lalong nagduda sa kanya. Upang ipaghiganti si Qingyang, tinipon ni Li Qingyu ang lahat ng disipulo ng Jing Yunzong upang sabay-sabay na umakyat sa Nine Heavens at maghiganti. Inutusan niya si Jiang Bian na pumunta sa harap ng Lightning Vault Hall upang ipahayag na dumating na ang 500 kapatid ng Jing Yunzong, ngunit walang sinuman sa mga immortal ang lumitaw. Ito ay dahil naaalala nila ang utos ni Baijusi na huwag saktan ang mga tao ng Jing Yunzong, kaya pansamantala ay nagtiis na lamang sila at naghihintay na bumalik siya. Nawalan na ng pasensya si Li Qingyu, kaya mag-isa siyang sumugod sa Lightning Vault Hall at hinamon sila na dalhin ang ulo ni Long Yuan upang humingi ng tawad bukas. Kung hindi, magsasagawa siya ng malaking pagpatay sa buong Lightning Vault Hall at binigyan niya sila ng oras para mag-isip kung aalis sila. Gustong ipaalala ni Panjaya Ojiao na malapit na ang ika-7 araw ni Fan Ling-er, ngunit sinabi ni Li Qingyu na kung gusto niyang makita ang kanyang anak, pumunta siya sa Jing Yunzong at hanapin siya. Sa sandaling ito, dumating ang Heavenly Envoy upang pigilan si Li Qingyu sa paglikha ng kaguluhan sa mundo. Ngunit wala siyang pakialam sa sinasabi ng envoy. Naglagay siya ng kondisyon na aayusin niya ang lahat bukas at hindi maapektuhan ang Guliang Bian o ang kaayusan ng mundo, kaya pumayag ang Heavenly Envoy na pagkatiwalaan siya sa isang pagkakataon. Nang bumalik siya sa Jing Yunzong, tinanong siya ni Zhang Xuan kung sigurado ba siyang lalaban sila bukas at kinumpirma ni Li Qingyu na pupunta siya sa Lightning Vault Hall upang kunin ang hustisya para kay Qingyang. Sa sandaling ito, ang mga tao ni Yu Xianjun ay dumating na may utos na itala ang listahan ng mga mortal na umakyat upang maging immortal. Ngunit sinabi ni Li Qingyu na hindi sila aakyat upang maging immortal kundi upang sirain ang mga Diyos. Kinailangan na si Panjaya Ojiao ay magpadala ng tao sa lalawigan ng Yunzong upang sunduin si Pan Ling-er dahil nalalapit na ang 7 araw na palugit. Medyo nalulumbay si Ruyu dahil alam niyang hindi personal na darating si Zonggi upang iuwi ang kanyang anak. Ginawa ito ni Panjaya Ojiao para panatilihin si Ling-er sa isang lugar upang maiwasan siyang magdulot ng pinsala sa iba at sa sarili at inalis pa niya ang kanyang espiritual na kapangyarihan. Nang magising si Ling-er, natuklasan niyang nawala ang kanyang 200 taon ng kultibasyon. Sinabi ni Panjaya Ojiao na kahit paano, taglay niya ang katawan na walang kamatayan at walang pagtanda at kahit walang mahika ay maaari pa rin niya itong protektahan. Umuwi na si Baijusi sa Kiev Lidin at matapos malaman ang kaguluhan na ginawa ni Ruyu, nagpasya siyang buksan ang hadlang upang makapasok siya. Kinabukasan, si Ruyu ay umakyat sa Juzongtian kasama ang mga tao mula sa lalawigan ng Yunzong. Sa oras na ito, naghihintay na si Tian Tiu upang imbitahan siyang sumakay sa karwahe ng Phoenix patungo sa Kiev Lidin. Sa kalagitnaan ng daan, nakita nila muli ang 3 taong bato. Naghihintay pa rin sila kay Ruyu para makipagpustahan sa laro ng bulag-bulagan. Kahit nanalo sila, bigla silang lumingon at gustong umatake sa lahat. Sumugod ang lalawigan ng Yunzong upang makipaglaban, ngunit kailangan pa rin si Ruyu ang kumontrol sa 3 taong bato. Samantala, pinapalamutya ni Baijusi ang Kiev Lidin tulad ng isang bulwagan ng kasalan at nakasuot siya ng pangkasal na kasuotan na para bang araw ng kasal niya ngayon at hindi digmaan. Nagdududa ang lahat, ngunit naniniwala pa rin sila na nagpasya si Baiju na lumaban ng patayan. Dahil dinala niya ang tabak na Xiyu na isang sinaunang Diyos na tabak na may kapangyarihang kapantay ng tabak na Zuri ni Ruyu. Dumating na si Ruyu at pinilit siyang isuko si Long Yuan sa kanya para makapaghiganti. Gayunpaman, bigla na lang pinasumpa ni Baiju si Long Yuan na hindi nasasaktan si Ruyu at ang lalawigan ng Yunzong mula ngayon, kung hindi, madudurog ang kanyang katawan at espiritu. Matapos manumpa si Long Yuan, sinabi ni Baiju na ibibigay niya ang kanyang buhay kapalit ng kay Long Yuan. Pagkatapos ay bigla niyang kinuha ang tabak ni Ruyu at sinaksak ito sa kanyang sariling puso. Namatay at naglaho si Baijusi, ngunit hindi pa tapos ang mga pangyayari rito. Bigla na lang inagaw ni Zhang Xuan ang tabak na Xiyu at sinaksak ng diretso sa dibdib ni Ruyu, pagkatapos ay kinuha niya ang tabak na Zuri at naglaho. Agad na inutusan ni Xuan Wei ang kanyang mga tao na hanapin si Zhang Xuan, ngunit bigla niyang napansin ang isang kakaiba. At ang kakaibang bagay ay sina Ruyu at Baijusi ay hindi nasaktan, lumabas na nagkasundo silang magsanib puwersa sa isang pagganap. Bago ang araw na sumugod si Ruyu sa Juzongtian, pinuntahan siya ni Baijusi. Ikinuwento rin ni Ruyu sa kanya ang tungkol kay Zhang Xuan na nakapasok sa ilusyon ng I Hongbi at winasak ito. Ang formasyon ng I Hongbi ay itinatag niya, kaya walang sinuman ang makakapasok maliban kung ang taong iyon ang may-ari ng I Hongbi.
Bukod pa rito, natuklasan ni Baiju na ang dalawang taong nakita ni Ryu sa nakaraan ay iba pang tao na nagpapanggap lamang. Ngayon ay naunawaan na ng dalawa na may isang tao na nasa likod nila na nagpapalala ng kanilang alitan. At ang taong iyon ay si Xiao Jingshan, isang mortal na umakyat at naging immortal. Ginawa niya ito dahil matagal na niyang hinangad na sirain ang Bihiling Bai. Ngunit para magawa ito, kailangan niya ang mga sinaunang banal na sandata na siyang mga tabak na Xiu at Suri. Sa makatuwid, nais ni Ryu na pansamantalang isantabi ang kanyang sama ng loob kay Baiju at makipagtulungan sa kanya upang akitin si Xiao Jingshan na magpakita. Handa si Baiju na sumunod sa kagustuhan niya, ngunit may isang kahilingan sa araw na pupunta siya para patayin siya. Kailangang magsuot siya ng pulang pangkasal na kasuotan. Nang mabunyag ang plano ni Xiao Jingshan, hindi na siya nag-abalang magpaliwanag at umalis sa katawan ni Zhang Xuan at nagpakita ng personal. Ginamit niya ang pagpasa ng kanyang gongfa kay Zhang Xuan para makapasok sa katawan niya at maisakatuparan ang kanyang plano. Nang handa na si Ryu na lumaban, pinigilan siya ni Baiju dahil napansin niyang gumamit si Xiao Jingshan ng sumpa ng buhay at kamatayan kay Zhang Xuan. Kapag sinaktan nila si Xiao Jingshan, masasaktan din si Zhang Xuan. Alam niyang hindi papayag si Ryu na may masamang mangyari kay Zhang Xuan, kaya ginawa niya ang planong ito. Ngunit sinabi ni Baiju na kaya niyang alisin ang sumpa ng buhay at kamatayan kaya inutusan niya si Ryu na patayin si Xiao Jingshan. Nagmamadaling sinabi ni Xiao Jingshan na niloloko lamang niya si Ryu dahil inilipat ni Baiju ang sumpa ng buhay at kamatayan sa sarili niya. Ikinuwento niya ang tungkol sa 10 taon na nanirahan si Ryu sa mundo ng tao at sa loob ng 10 taong iyon, umakyat si Baiju sa langit para magdusa ng parusa para sa kanya. Noon, lumapit ang Suntin SVCE upang pigilan si Ryu sa pagpatay sa Diyos at ibalik siya sa langit upang parusahan. Ngunit sinubukan ni Baiju sinapigilan ang Suntin SVCE at nangakong pagkatapos ayusin ang lahat, tatanggapin niya ang parusa. Kaya, inalis niya ang kanyang banal na kapangyarihan upang maging mortal si Ryu sa loob ng 10 taon, habang siya mismo ay nagdusa ng 79 na kidlat sa langit araw-araw sa loob ng mahaba at mapait na 10 taon. Sa oras na ito, nalaman ni Ryu na hindi siya iniwan ni Baiju, kundi siya ang umako ng pagkakasala para sa kanya, kaya nag-aatubili siyang sumugod upang patayin si Xiao Jingshan. Si Baiju na lang ang napilitang kumilos, ngunit isa lamang suntok ang naibigay niya bago nakatakas si Xiao Jingshan. Dahil sa sumpa ng buhay at kamatayan, si Baiju ay malubhang nasugatan din matapos dalhin siya kay Limi para gamutin. Sinabi ni Limi na si Baiju ay ilang beses nang nasaktan ang kanyang yun. At ngayon ay nawasak na ang kanyang banal na kaluluwa. Kaya, hindi na matitiyak ang kanyang buhay o kamatayan. Natapos na ang pagkamuhi sa pagitan nila, ngunit hindi pa rin makapagdesisyon si Ryu kung ano ang gagawin, kaya naisip niya na maghiwalay na lamang sila mula ngayon. Pumunta siya kay Panjiao Jiao at gusto niyang isama si Ling Er pabalik dahil naniniwala siyang ang pamumuhay kay Panjiao Jiao ang nagdudulot ng pagdurusa kay Ling Er. Pagkatapos, ang lalawigan ng Yunzong ay bumalik sa normal na takbo at inutusan niya ang mga tao na hanapin si Xiao Jingshan bago pa siya muling magdulot ng pinsala. Simula nang magising si Zhang Xuan at malaman ang lahat, sinisi niya ang sarili at nagkulong sa kanyang silid, hindi man lang umiinom ng isang patak ng tubig sa buong araw. Kaya personal na nagdala si Ryu ng pagkain at pinilit si Zhang Xuan na ubusin iyon, ngunit nakonsensya pa rin siya dahil sinaksak niya ito noon kahit na hindi niya iyon sinasadya. Sinabi ni Zhang Xuan na hindi na siya dapat isipin ni Ryu at patayin na lang sana si Xiao Jingshan, ngunit sinabi ni Ryu na pinahahalagahan niya ang buhay ng lahat sa lalawigan ng Yunzong, kaya hindi niya papayagan na gamitin sila. Sa sandaling iyon, bigla na lang dumating si Baiju upang hanapin siya at nang makita niya si Ryu, agad siyang tumakbo at mahigpit siyang niyakap. Ipinaliwanag ni Tianxi na bigla na lang nagising si Baiju at wala siyang matandaan maliban kay Ryu. Ipinaliwanag ni Limi na dahil sa matinding pinsala sa kanyang yun kaya nangyari ito. Dahil si Baiju ay parang bata, nagwawala at nagpupumilit na makita si Ryu, napilitan silang dalhin siya rito at ipagkatiwala sa kanya sa loob ng ilang araw. Sinunod ni Zhang Xuan ang payo ni Ryu na bisitahin si Panling Er dahil nagdurusa ito sa pagkawala ng lahat ng kanyang kultibasyon. Noong una, nawalan din si Zhang Xuan ng lahat ng kanyang espiritual na kapangyarihan, nasira ang kanyang mga ugat at naging isang mortal. Sa panahong iyon, nagkaroon siya ng balak na magpakamatay, ngunit ang pagkikita niya kay King Yu ang nagbigay sa kanya ng dahilan para mabuhay. Kaya, pinayuhan ni Zhang Xuan si Ling Er na kung sa tingin niya ay mahirap ang buhay, humanap siya ng isang dahilan para magpatuloy. Matapos dumating si Baiju, patuloy siyang nag-iingay at nagpupumilit na makita si Ryu bago matulog. Gayunpaman, naghinala si Ryu na nagpapanggap lamang siya na tanga upang mapawi ang lahat ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan nila. Ngunit nang gamitin niya ang kanyang espiritual na kapangyarihan upang suriin siya, napagtanto niyang malubhang nasira ang kanyang yun. Dumating si Panling Er upang humingi ng panayam dahil nakaisip siya ng paraan upang sirain ang Ihong Bai. Naniniwala siyang ginamit ni Xiao Jingshan ang sarili niya upang likhain ito. Sa makatuwid, kung makakapasok sila sa ilusyon, makakahanap
naghahanap sila ng mga pahiwatig tungkol sa kanyang nakaraan. Si Zhang Xuan ang nagmamay-ari ngayon ng bahagi ng Gongfa ni Xiao Jingshan, kaya siya ang tunay na may-ari ng Ihumbay. Kailangan lang ni Zhang Xuan na buksan ang hadlang sa labas upang makapasok si Ruyu at mag-imbestiga. Ngunit bago pa sila umalis, biglang sumugod si Baiju at nagpumilit na sumama sa kanya. Kaya, isinama na lang siya ni Ruyu. Sa loob ng ilusyon, makikita ang panahon na si Xiao Jingshan ay isa pa ring mortal, may asawa at isang anak, at masaya ang kanilang pamilya. Noong gabi, mayroong Lantern Festival, at masayang inakay ni Xiao Jingshan ang kanyang asawa sa iba't ibang lugar. Nakita ni Baiju na nakatingin ng matagal si Ruyu sa mga hawak nilang parol, kaya palihim niya itong dinala pabalik upang ibigay sa kanya. Pagkatapos ay otomatiko niya itong hinalikan dahil nakita niya kung paano hinalikan ni Xiao Jingshan ang kanyang asawa. Dahil dito, labis na naguluhan at nailang si Ruyu, sapagkat hindi niya alam kung paano siya pakikitunguhan. Kinabukasan, lumitaw muli ang eksena ng pamilya ni Xiao Jingshan na kumakain, na nagpamulat kay Ruyu na ang ilusyon na ito ay tumatagal lamang ng isang araw at paulit-ulit na nangyayari ng walang katapusan. Nahulaan niya na ito ang obsesyon ni Xiao Jingshan, kaya dali-dali niyang hinanap si Yulik Xianjun, ang Vete na ama ng buong pamilya niya. Ang resulta, ang buong pamilya maliban kay Xiao Jingshan ay namatay sa iisang araw. Ang araw ng labanan ng immortal na si King Exidit. Noong panahong iyon, ang matinding digmaan ay naging dahilan upang mamatay ang buong pamilya niya sa loob ng isang iglap sa laot ng apoy. Gayunpaman, ang pangalan ni King Exidit ay inilagay sa Githiling B bilang pagkilala sa kanyang maluwalhating tagumpay. Iyan ang dahilan kung bakit hindi nang hinayang si Xiao Jingshan na gugulin ang ilang daang taon para sirain ang Biling Bay. Matapos malaman ang ugat ng pagkamuhi ni Xiao Jingshan, ipinagpatuloy ni Ruyu ang paghahanap sa kanya upang pigilan siyang patuloy na manakit ng mga inosente. Kasabay nito, si Xiao Jingshan, dahil nasugatan, ay kailangang sumipsip ng Iseikihi sa buong mundo upang magpagaling. Kasunod nito, direkta siyang nagtungo sa sekta ng Yinlian upang makipagtulungan kay Ji sa pagpuksa sa mga humahamak sa sekta ng Yinlian. Gayunpaman, kaagad siyang tinanggihan ni Ji dahil hindi siya naniniwala sa pagpatay ng walang dahilan. Sa kabila nito, kinabukasan, nakatanggap si Yi Gagsnes ng balita mula sa kanyang ina na huwag nang bumalik sa sekta ng Yinlian. Ito ay nagpapatunay na may masamang nangyari kay Ji at sa buong sekta. Nagmadali ring bumalik ang Sidens upang ipaalam kay Ruyu na maraming mortal ang nasipsip ang kanilang kaluluwa. Ang kanilang mga katawan ay nagkaroon ng digmi at pagkaraan ng 5 araw, namatay sila sa Gnandan. Naniniwala siya na ang lahat ng ito ay kagagawa ni Xiao Jingshan. Kasabay nito, bumaba rin sina Limi at Xian Tiu upang ipaalam na humina ang selyo ng SEF na nagresulta sa pagtakas ng maraming masasamang nilalang. Hiniling nila na ipagpatuloy ni Ruyu ang pag-aalaga kay Baiju upang maasikaso nila ang mga masasamang nilalang. Alam ni Ruyu na si Xiao Jingshan ang may kagagawa ng lahat ng ito, kaya nag-utos siya ng agarang paghahanap sa kanya, ngunit kailangang dakpin siyang buhay dahil posibleng nasa katawan pa rin ni Baiju ang sumpa ng buhay at kamatayan. Inutusan ni Ruyu si Ti Vent Zidensdne at si Vent Jie na samahan si Yi Gansdne sa sekta ng Yinlian upang magmanman. Nagpresenta rin si Di Dagon na sumama bilang suporta dahil marunong siyang magmedisina at makakatulong sa lahat. Ibinigay ni Ruyu ang tabak na Xiu kay Xuan Wei upang pangalagaan dahil sa takot na agawin ito ni Xiao Jingshan para sirain ang Biling Bay. Nagpumilit din sina Zhang Xuan at Pan Ling Er na sumama sa dalawa, kaya pinayagan na lang sila ni Ruyu na magkasama. Sa oras na ito, ang mga tao na naubos ang kaluluwa ay nasa isang digimi at hindi magising. Nagpakita na rin si Xiao Jingshan at sinabi niyang ikinulong niya ang mga kaluluwa ng mga mortal sa Han na B sa paanan ng bundok. Pagkatapos ay sinabi niya kay Ruyu na mag-imbestiga ng mag-isa at malalaman niya kung ano ang gusto niyang gawin. Dahil sa Gongfa ni Zhang Xuan, nakita niya ang daan papasok sa ilusyon ng Han na Bay. Sa loob, makikita ang mga mortal na sumasamba kay Xiao Jingshan at tinatawag siyang Divine Master. Gusto ni Xiao Jingshan na makita ni Ruyu ang pagsamba ng mga mortal sa kanya at gusto niyang makipagtulungan sa kanya upang puksain ang mga Diyos. Siyempre, si Ruyu ay natauhan na kaya madali siyang hindi pumayag sa kanya. Kaya, sinabi ni Xiao Jingshan sa mga taong ito na siya ay isang demonyo na nagpagalit sa kanila at gusto nilang sumpain siya at patayin. Ang eksenang ito ay eksaktong katulad ng sa kanyang nakaraan noong 10 taon siyang nabuhay bilang isang mortal na nagpamangha kay Ruyu. Mabuti na lang at inabot ni Baiju ang tulong sa kanya para makabalik sa katinuan, kaya nagmadali si Ruyu na itakas ang 3 palabas. Samantala, ang grupo na pumunta sa sekta ng Yinlian ay nakaranas ng 81 na pagsubok sa daan. Sa huli, si Thi Van Zidensdnan ay dinukot pa. Nang mahanap siya ng 3, natuklasan nila na parehong nakatali at nakakulong si Thi Van Zidensdnan at si Ji. Sinabi ni Xiao Jingshan na isa lamang sa 2 ang maaari nilang iligtas na nagpabagal sa lahat. Ayaw ni Thi Van Zidensdnan na pahirapan sila at ayaw niyang mamatay sa kamay ni Xiao Jingshan, kaya nagpakamatay na lang siya. Sa panig ng Jiu Zongtian, ang lahat ng Xianjun ay nagkakaisa sa pagpigil sa mga masasamang nilalang na makatakas sa hadlang.
Ngunit dahil sa sobrang dami nila at marami sa mga masasamang nilalang ay nakapagsanay na ng daan-daang taon, hindi na nila kinaya. Maging si Long Yuan ay nakagat ng isa sa kanila, kaya kusa niyang pinutol ang kanyang braso upang pigilan ang pagkalat ng lason. Pagkatapos, itinapon niya si Limi palabas dahil ayaw niyang mamatay ang lahat ng nakababatang kapatid ni Bai Jusi. Sa labas, nakita ni Limi si Hong Lian na naging anyong tao na. Nangako siyang tutulungan niya itong makabalik sa loob upang gamutin si Long Yuan na malubhang nasugatan. Ang grupo ni Ruyu ay napilitang magtago muna sa isang lugar upang makaisip ng susunod na solusyon. Sinabi ni Panling Er na natagpuan na niya ang sentro ng pormasyon ng ilusyon na iyon. Nagpresenta agad si Zhang Xuan na gamitin ang kanyang espiritual na kapangyarihan upang sirain iyon. Ngunit sinabi ni Ling Er na masalimuot ang sentro ng pormasyon, kaya hihiramin niya ang kapangyarihan nito upang siya mismo ang sumira. Ngunit ang ilusyon na ito ay may isang patakaran na ang mga mortal ay kailangang kusang loob na umalis bago sila makatakas, at dahil tinitingnan nila si Xiao Jingshan bilang kanilang Divine Master, hindi sila tiyak na gugustuhin nilang lumabas. Sa kritikal na sitwasyon na ito, inosente pa ring binigyan ni Baiju si Ruyu ng isang palumpon ng mga bulaklak na kinuha niya sa paanan ng bundok at inilagay pa ito sa buhok niya. Nagpahayag si Ruyu na mas magiging masaya siya kung nawalan din siya ng alaala tulad niya. Kinabukasan, bumalik ang apat sa Hunt Natbi para simulan ni Panling Er ang sentro ng pormasyon. Alam ng mga mortal dito na nakakulong sila sa ilusyon, ngunit gusto pa rin nilang manatili dahil ang lugar na ito ay tulad ng paraiso kung saan maisasakatuparan ang kanilang mga pangarap. Sinabi ni Xiao Jingshan kay Ruyu na upang sirain ang sentro ng pormasyon, ang nag-umpisa ng pormasyon ay kailangang magsakripisyo upang maging bagong sentro ng pormasyon. Iyan ang dahilan kung bakit nagpumilit si Panling Er na gawin ito. Sinabi niya na kung ang kanyang sakripisyo ay makapagliligtas sa daan-daang tao, wala siyang pagsisisihan. Ang pahayag na ito ay tumago sa damdamin ng mga mortal. Unti-unti nilang naunawaan na ilusyon lang ito, kaya nagpa siya silang umalis na. Ngunit si Xiao Jingshan ay hindi pa rin sumuko, kaya hinarangan siya ni Ruyu upang makalabas ng ligtas ang lahat. Gayunpaman, ginamit pa rin niya ang Tunduda Tlu upang saktan si Bai Jusi. Nagmadali si Ruyu sa tabi niya at inalis niya ang kanyang Ethan Zett at inilipat ito kay Bai Jusi. Si Zhang Xuan ay nakikipaglaban din sa isang gilid at syempre, hindi siya kalaban ni Xiao Jingshan. Ngunit kusa niyang inalis ang sarili niyang espiritual na kapangyarihan dahil ayaw niyang gamitin siya nito. Isa pang is this ni Xiao Jingshan ang nagtungo kay Di Degon at inakit siya na patayin si Yi Ganzman. Sa ganoong paraan, babalik si Yi at mamahalin siya. Ginamit niya ang Ethic Sudvan, isang pamamaraan na kayang kontrolin ang isip ng iba at ibinigay ito kay Didagon. Dahil sa inggit na hindi siya ang mahal ni Vance, kundi si Yi Gadnas, nilinlang niya si Yi Gadnas para uminom ng lason. Pagkatapos ay ginamit ni Didagon ang Sudvan para kontrolin si Vance at inutusan siyang bumalik sa lalawigan ng Yunzong kasama niya. Sa oras na ito, nakuha na ni Xiao Jingshan ang tabak na zuri ni Ruyu. Direktang nagpunta siya sa lalawigan ng Yunzong at gusto niyang kunin ang natitirang tabak. Ang buong sekta ay nagkaisa ngunit hindi pa rin sila nakalaban sa kanya. Nang makita ni Xiao Jingshan si Bi Tianzi, naaalala niya ang kanyang namatay na anak at nawalan siya ng focus. Umuwi na noon si Di Degon at nagplano siyang gamitin ang Sudlans para kontrolin ang isip ni Xiao Jingshan at sumugod upang patayin siya. Ngunit hindi man lang niya nagawang hawakan ang dulo ng kanyang tabak kay Xiao Jingshan, lalo na ang talunin siya. Samantala, si Ruyu at Bai Jusi ay dinala sa isang bagong ilusyon. Nag-aalala siyang lumingon upang tingnan ang sitwasyon ni Bai Jusi. Ngunit dahil sa kanyang event ZGTT ay nabalik ang alaala niya at agad siyang niyakap. Sinabi niya na nakulong sila sa isang formasyon na gumagamit ng balanse ng kapangyarihan nilang dalawa upang mapanatili. Kaya, kung gusto nilang makatakas, nangangahulugan iyon na kailangang mamatay ang isa sa kanila, kaya inutusan niya itong patayin siya. Ang totoo, nagpanggap lamang si Yi Degon na nakikinig sa pang-aakit ni Xiao Jingshan upang matulungan ang lahat na makatakas sa lugar na ito. Ginamit niya ang kunwari ang pagpatay kay Yi Gadna at hayaang sirain ni Xiao Jingshan ang Ethic Sudhan sa sarili niya. Sa sandaling ito, nagkaisa ang mga tao sa lalawigan ng Yunzong upang gumawa ng hadlang para pigilan si Xiao Jingshan, ngunit isang sampal lang ay malubhang nasugatan niya ang lahat. Sa kanyang huling hininga, sinabi ni Yi Degon kay Inan Zie na kunwari ang namatay lamang si Yi Gadna pagkatapos ay pumanaw na siya. Nagpa siya din si Wei na ibigay ang tabak na Xiu kay Xiao Jingshan upang masigurong walang sinuman sa lalawigan ng Yunzong ang magsasakripisyo pa. Sa Jiuzong Tian, sinisikap ng mga Xianjun na pigilan ang mga masasamang nilalang. Nang malaman ni Limi na hindi maganda ang sitwasyon, kusang loob siyang sumugod at ginamit ang mahika upang kontrolin ang lahat ng masasamang nilalang, ngunit kapalit nito ay ang kanyang buhay. Hawak na ni Xiao Jingshan ang dalawang tabak. Agad siyang nagtungo sa Kiling Bi at binalaan si Panjiao Jiao na nasa panganib ang kanyang anak. Sa kasalukuyan, wala ng espiritual na enerhiya ang pormasyon,
kaya mawawala ang sentro ng pormasyon anumang oras. Gusto ni Panjea o Giao na iligtas ang kanyang anak, ngunit sinabi ni Ling Er na kung mayroon pa siyang espiritual na kapangyarihan, mapapanatili niya ang Xiao Jia at magsimulang mag-ensayo muli. Ngunit siya mismo ang nag-alis ng kanyang espiritual na kapangyarihan. Ngayon, kung gumuho ang sentro ng pormasyon, magiging abo siya at hindi na kailanman makakabalik sa Lunhu. Biglang naalala ni Panjea o Giao na may isa pang paraan na nalaman niya noon sa pamamagitan ng kapalaran upang matulungan ang kanyang anak. Kaya, itinali niya ang Yun Def kay Zhang Xuan upang matulungan si Ling Er na makalampas sa Given J. Ngayon, handa siyang lumuhod at magmakaawa kay Zhang Xuan para iligtas siya. Ngunit sinabi ni Ling Er na bitawan na siya. Dahil wala siyang pagmamahal para sa kanya, wala ring silbi ito. Samantala, kinukumbinsi ni Baiju si Siruyu na patayin siya upang makatakas siya at mailigtas ang lahat dahil siya lang ang makakalaban kay Xiao Jingshan. Nang malaman niyang nag-aalangan siyang gawin iyon, sinira niya ang sarili niyang Zete. Ang tanging hiling niya ay mamuhay siya ng maayos para sa kanya. Sa kabila ng matinding pagdurusa, kailangan pa ring manumbalik sa katinuan si Ruyu upang hanapin si Xiao Jingshan sa Qilingbay. Ibinalik ni Nguit ang espada ng BFED2 upang lumaban, ngunit sumunod ito kay QBFEF at umikot pa nga upang saksakin ang kanyang dibdib. Subalit, sinamantala ito ni Nguit upang mabawi ang espada ng BFED. Bukod pa rito, ang espada ng Yi Nguit ay mayroong isang sinag ng kaluluwa ni Gikuti kaya ito ay laging sumusunod kay Nguit. Matagumpay niyang pinagsama ang dalawang espada upang supilin si QBFEF. Ngunit sa sandaling iyon, ang walang hanggang monumento na winasak niya ay malapit ng gumuho. Nagmadaling gumamit si Nguit ng salamangka upang subukang panatilihin ito, ngunit hindi na halos makayanan. Sa sandaling ito, sina Glansenhai, Kirenstoon at ang lahat ay lumitaw at nagsama-sama ng lakas upang tulungan siyang panatilihin ang walang hanggang monumento. Bago gumuho ang sentro ng pormasyon, sa wakas ay naunawaan ni Ling Er kung ano ang pag-ibig. Dahil dito, napagtagumpayan niya ang Ifin Jai, matagumpay na nakontrol ang sentro ng pormasyon at nakatakas siya. Salamat sa pinagsamang pagsisikap ng lahat, bumalik ang Bikiling B sa orihinal nitong estado. Bago siya naglaho, sinabi ni Xiao Jingshan na ang aklat ng banal na kagamitan na ibinigay niya rito ay mayroong isang banal na kagamitan na tinatawag na Gonghu Qianhi. Ngunit upang magamit ito, kailangang ialay ng may-ari ang sarili niya. Tapos na ang problema ni Xiao Jingshan, naging matalino na si Panjea o Giao at hindi na pinilit ang kanyang anak kaya hinayaan na niya si Ling Er na gawin ang gusto niya. Pagkatapos ng sakripisyo ni Limi, nagpasya rin si Hong Lian na maglakbay kung saan-saan, nagliligtas ng mga buhay at tumutulong sa mga tao tulad ng ginawa niya noon. Samantala, bumalik si Gdan Ji at si Yi Gad sa sekta ng Yin Lian upang muling buhayin ang sekta. Umaasa siyang si Zhang Xuan ang magiging susunod na pinuno ng lalawigan ng Yunzhou. Kahit namatay na si Xiao Jingshan, nagpapatuloy pa rin ang tagtuyot sa mundo ng tao at determinado si Ruyu na gawin ang lahat ng kanyang makakaya upang iligtas muli ang mga tao. Lumapit si Xinga kay Ruyu at ipinaliwanag sa kanya na ang Gonghu Tian ay may kakayahang bumalik sa nakaraan. Ngunit binalaan siya ni Xinga na kahit pabaguhin niya ang nakaraan, hindi tiyak na magbabago ang hinaharap. Pagkatapos noon, dinala ni Xinga si Deng Huai at si Bi Tianfi at sinundan nila ang kanyang daan ng paglinang. Umasa si Ruyu na mailigtas ang lahat kaya nagpunta siya sa sandali kung kailan nagkasakit ang buong pamilya ni Xiao Jingshan para iligtas sila. Gayunpaman, nang bumalik siya sa kasalukuyan, nagpatuloy ang lahat tulad ng dati. Gayunpaman, may napansin siyang isang bagay at tinanong si Zhang Xuan kung gusto ba niyang maging susunod na pinuno. Sa sandaling ito, lumapit si Xuan Wei at gusto niyang makipag-usap ng pribado kay Ruyu. Sinabi niyang nagbasa siya ng Gu at nalaman niyang sasalubungin ng lalawigan ng Yunzhou ang malaking kapahamakan. Alam niyang mamamatay siya, maaari siyang mamatay sa kamay ni Xiao Jingshan o mamamatay siya dahil kay Ruyu. Kaya, pinili niya ang pangalawa, sinadya ni Xuan Wei na gumamit ng AX5 para pigilan si Ruyu at hindi siya mapigilan. Bago umalis, lumuhod siya at nagbigay pugay kay Ruyu na siya ang pinakamahusay na guro na nagkaroon siya sa buhay na ito. Pagkatapos, sinakripisyo ni Xuan Wei ang sarili niya para magpaulan sa mundo at malutas ang matagal na tagtuyot. Sa oras na ito, natauhan si Ruyu sa mga bagay na matagal na niyang pinoproblema, kaya ginamit niya ang Gonghu Qianhi para bumalik sa nakaraan. Nagpunta siya sa panahon ng hidwaan ni Limi at Hong Lian upang tulungan silang magkabati. Noong bata pa si Xuan Wei, ibinigay niya ang aklat ng Ifidu at binalaan siya na magtatatag siya ng isang malaking sekta. Bumalik din si Ruyu at nakita ang sarili niya sa panahong pinatay niya at ni Dance Te ang Difi Dance at sinabi niya sa sarili niya ang tungkol sa pagkuha ni Baiju sinang parusa para sa kanya. Mula noon, hindi na nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan at pagkamuhi si Ruyu sa nakaraan kay Baijusi. Pagbalik sa kasalukuyan, nagpaalam si Ruyu kina Zhang Xuan at Ling Er dahil aalis na siya upang hanapin ang isang tao at maaaring matagal bago siya makabalik. Nagpunta siya sa lugar kung saan niya unang natagpuan si Baijusi at sa oras na ito, lumitaw si Xinga at tinulungan siyang muling makita si Baijusi. Ang lahat ng pinagsamahan nila sa loob ng daan-daang taon ay nanatili sa alaala ni Ruyu at pagkatapos ay naghalikan silang dalawa ng may pagmamahal.